Panoorin lang natin tong clip na to para pare-parehas tayong nasa same page. Ayan. Gusto ko lang humirit. Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text, all soft projects including AKAP must go through the office of the Speaker. AKAP, AIX, TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. Yes, Senator JB. Ako rin medyo naging curious sa AKAP, ngayon ko lang narinig eh. No? Siguro can ask DSWD, what is this program about? Is it just between the House and, kasi wala ko kami sa Senate na alam yan eh. So is it with DSWD and the House of Representatives, yung program? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, AKAP is just as foreign to us, technically, as Senator Bato, as it is provided. Yes, Yusek Dimapuro, I understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEC's mysterious addition of 12 billion, this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Yes. Madam Chair, if this DSWD declares that is foreign to them, saan yung galing itong budget? Baliktad na pala ang budgeting process natin. Ang Kongreso na magde-decide kung anong project i-implement ninyo. Hindi pala kayo nagre-request sa Congress na project na pupunduhan, program na pupunduhan. Baliktad, eh. Madam Chair, it is not an exclusive project or program for Congress. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Yes, Yusek Dimapuro, did you request for this project? Ayun. Teka lang Gusto ko lang Ayan. Doon sa hearing, basically, parang ang sinasabi doon nila ng mga senators, hindi sila aware na merong AKAP, na merong ganon. So parang sinasabi nila, parang hindi namin nakita yan na merong ganyang klaseng program. Kasi isa yun sa mga isa yun sa mga lumabas na ayuda. Tatlo yung ayuda na tinext blast ng House of Representatives, na lahat ng susuporta sa People's Initiative will get funding for AIX, TUPAD, and AKAP. Ayun. Pagkatapos, apparently, itong AKAP, ang laki pala ng budget niya, 26 point something billion. Tapos, pero, 26 billion na yung naka-earmark yata for that, no? And then, meron pang, kasi parang 60 billion in total siya. 26 or 27 billion na punta dun specifically sa AKAP. So, the rest mapupunta sa ibang ayuda program, ganun. Ayun. So, ngayon, ang sinasabi ng mga senador, alien daw yun sa kanila. Hindi raw nila yun alam. Okay? Yung usapin na, kasi lumalabas, may nilabas yung mga may nilabas sila na nakapirma, nakaisig lahat ng senador doon sa BICAM report. Doon sa BICAM report, kung saan nakalagay doon yung AKAP. So basically, ang implication nun is that kung nakapirma sila doon sa BICAM report, at doon sa BICAM report ay nakalagay doon na merong AKAP, ibig sabihin, aware sila. Alam nila. Ganon. Ibig sabihin, ano sila? AKAP, siya, ang tawag dito, Ma'am Eva, yung AKAP is an ayuda program for household na nag-earn ng less than 23,000 pesos. Ganon. So, yun nga, sabi ng taga-DSWD, actually, wala pa siyang guideline. At dun sa pinakita nila na SIG sheet, teka balik tayo dun sa yung sinabi nila kung saan nakapirma yung mga senador. Ayan. Pinost yun ni Prof. Malu Eto. Ayan. So sabi nila nakapirma yung mga senador dito sa gilid. Ayan. Ganon. Dito sa, dito sa, yata to tama, bicameral report to. BICAM report to. So ngayon, nakapirma sila dun sa BICAM report. Okay, nakapirma doon sa BICAM report. Ang AKAP na ito, ayuda sa Kapos Angkita program. Ayan. Sabi dito, implementation of this provision is subject to the guidelines to be issued by the DSWD and the existing budgeting, accounting, and auditing rules and regulations. Okay. So, kaya pagdating dito sa issue na to, ang approach ko dito, nahahati sa dalawa. Okay? Kasi yung pirma-pirma, it is something that the Senate has to answer, Yung parang, anong nangyari dyan? Bakit sinasabi ng mga to, hindi nila alam, hindi sila aware pagkatapos bakit sa BICAM report, may mga signature dyan. So basically, si Senator Amy, naglabas na rin siya ng statement. Kasi sinasabi niya,
isig itong mga pirma na to, e-signature tong mga to. Yung isig nila ay binigay doon sa pretext na iyon ay yung approve na budget ng Senado. Hindi yun para sa bicameral report. So apparently, merong loko na nangyari dito. Yun yung sinasabi ng, but I mean, that is something that they have to resolve, ano? Yung tingin ko yung issue na yan na tungkol dun sa pirma-pirma, it is something that they have to resolve. Kasi, ano to serious tong issue na to serious na parang, tangina, but why can they just use signature, mga isig na ganyan, sa mga bagay na hindi naman pala nila kinonsult, diba? So kung sino man yung mga pumirma dito at sinasabi nila na hindi nila alam kung ano itong akap, kasi J.V. Ejercito also said, wala siyang alam na akap. Bato also said na wala rin siyang alam sa akap. Diba? So ngayon, meron nagsisinungaling dito. Sila Senator Amy, si Bato, at saka si J.V. Ejercito, at saka yung umupo sa bicameral. Umalis na ako na nandun ako sa live ni Coco Loco, sakit sa ulo ng kausap nila doon. Grabe! Nandun ako, di ba nagpunta nga ako doon, Diyos ko po naman itong mga ka-irite. Ang ano kasi na mga ano doon, ang tawag dito ang kukulit ng mga spicy BBM supporters doon. Yung mga argument nila, yung mga tipong, nagmamadali kasi kayo, bakit nyo kinikriticize ang Pangulo, sinisira nyo ang gobyerno, kinemi. Bakla kaya kinikriticize kasi nga gusto namin na as much as possible tama yung desisyon ng gobyerno at magtagumpay siya, 'di ba? Itong mga to parang there is only one way for them to support and that is makipaglambutsingan. Ganun lang yung ano nila, ganun lang yung interpretation nila sa support. 'Di ba? Ngayon, wala naman tayong choice tayong mga mamamayan. Wala naman tayong choice kundi mag-wish na talagang sana magtagumpay tong administrasyon na to. However, hindi nga kasi nakikinig tong administrasyon na to. Even if you're going to criticize them gently, harshly, or whatever, they don't listen. 'Di ba? Tapos gumagawa na nga ng hindi magagandang bagay. Anong gagawin natin? 'Di ba? Kasi hindi pa masyado rin nagmamadali, kinemi. Yung first year ng Pangulo, supposedly, yan yung time na nag-establish siya ng policies 'di ba? Yan yung time na nasa drawing table siya, idodraw niya yung mga policies at sasabihin niya yung mga gusto niyang mangyari, mga ganun-ganon. At yun yung gagawin niya moving forward. Ang problema, nakapag-draw up na ba ng master plan ang Pangulo? Kasi sabihin nila, meron ng economic plan, kineme, ganyan-ganyan, meron ng ganun-ganon. Okay, fine, sige. So, where are we going right now? Bakit hindi makita ng mga tao? Bakit walang, 'di ba? Bakit walang makitang significant development yung mamamayan na nagawa ng administration? That is the problem. Ganon. So, hindi naman yan sa nagmamadali, hindi naman yung mga demand ng mga tao, hindi naman unreasonable na parang gusto namin ngayon magbago ng lahat, maging maunlad na tayo. Hindi naman ganon yung demand ng mga tao. Itong mga Spicy BBM supporters, kala mo feeling nila laging kasing tanga nila yung kausap nila. Nakaka-irita. Ayun. So anyway, kaway sa mga nilag sa live ni Kuya Coco, ayan. Ayun, nagsend ako ng link kila Kuya Miko pag natapos ang bardagulan nila doon. Hopefully maka-join sila sa live dito sa atin. Ayan. Sakit sa ulo ng mga tao sa TikTok talaga. Diyos me. Naalala ko tuloy kung bakit lagi umiinit ulo ko sa TikTok Diyos me. Wala naman, may ginagawa naman daw ang administrasyon para sa agrikultura. Ano nga yung ginagawa, 'di ba? Ano yung ginagawa? Ang ginagawa, nagpapamigay ng ayuda o pinagmamalaki ng BBM administration na nag-provide sila ng mga farm equipment, ng mga seedlings, fertilizers, financial assistance. 'Di ba? Ayuda. Does that really change the game when it comes to improving our food supply? 'Di ba? Kasi kung nag-i-improve at confident sila doon sa mga pinagbibigay nilang ayuda, that it is something that can actually, change the agricultural landscape because of those aids, 'di ba? Bakit pa tayo nag-secure ng 5-year program sa Vietnam na para sa supply ng bigas? Diba? Ang problema, there is according to sa mga press releases ng government, meron daw 1.5 increase ng yield ng bigas.
1.5 increase ng yield ng bigas. And sabi nila, so yun daw yung achievement, yun daw yung ano, parang, kasi yung 1.5, no, parang, alam ba, change in methodology lang yan tapos magre-result na ng 1.5 di ba? Is it significant? Di ba? Is it a significant change? Hi, Ate V! Hello, hello! Ayun, di ba, is it a significant change? So anyway, ngayon, yun yung bardagulan ngayon sa TikTok, yung nilayasan kong bardagulan. Leche, ayan. Yun yung inaano kong bardagulan doon. Kaya ini-insist nila na parang hindi, meron naman. Well, if that's the case, bakit nakita ni PBBM that the only way to secure our food supply is to import rice from Vietnam? Diba? Bakit ganun yung path natin, diba? Ayun. Salamat sa pakape, Maverick Calloway. Ayan, sabi ni Jemmy at Sam, Isatam, ayan. March Remando na Team Abroad, hello, ayan. Magandang gabi sa lahat ng mga first honors. Salanan ni Attack Pic, kaya di agad nakapag-live si ate. Nakakatawa. Ito ko na lang rin ulit, no? Hindi yun na nga, ngayon, merong isang umakyat. Sabi niya, kasi ate, ganyan, meron namang mga programa, kineme. Sabi ko, sige nga, paki-explain sa amin. Kasi syempre, baka hindi rin naman namin alam. Ano yung mga program that are aggressively addressing yung mga problem natin sa agriculture? I really want to know. Kasi parang, I don't think 1.5 increase in yield ng ani sa bigas is aggressive enough, di ba? Parang, yung increase ng population natin, hindi parang na-X out na nun yung 1.5 na increase, di ba? Ng yield. Di ba? Parang, gano'n ka significant yun. So anyway, sabi kong gano'n, magbigay ka ng, programa na, is there any program that are, sabi ko, hindi, kagaya nung kasi, kailangan gawin, ganito yung sa irrigation, kineme. O sige, yung, mas aggressive ba yung irrigation program ngayon ng administration kumpara sa mga previous administration, ano yung mga ginagawang bago ngayon tungkol dyan sa irigasyon, gano'n. Sabi niya, well, merong pinagdedebatihan sa House of Representatives. Bakla! Diba? Concept pa lang pala yan. Ang tinatanong natin, nasa implementation na tayo. Diba? Diyos me. Ano magagawa ni BBM dyan kung yung sinasabi mo na plano sa irigasyon, batas pa lang nagagawin? Pinag-uusapan natin ngayon, ano yung mga bagay na pwede nang gawin ni BBM? Diyos me. Tapos parang, sabi sa committee kasi ng agriculture, pinag-uusapan. Bakla, sa committee level, pinag-uusapan talaga dun lahat, di ba? Pinag-uusapan dun lahat. Hindi pinag-uusapan yung irrigation. Ano naman? Sabi ko, tawag dito, itong mga taong to, lakas mang bullshit eh. Nairita pa naman talaga ako pag binubullshit ako. Lakas mang bullshit, buwisit, ayun. So anyway, yun. So sana pagka tapos na sila. sakit talaga nila sa bangs na usap. As in. Ayun. Welcome sa ating new member, Trending Philippines. Hello. Ayan, ang recontent creator ng mga ng aking page. Ayan. Ayun. Ramdam ko yung high blood sa TikTok, sabi ni Janet Ban. Kakaloka talaga. Tapos, yung obvious na hi Kalipi, hello. Mga TikTok barkada rin namin yan. Ayan. Hi, Mami Laika, hello. Ayan. Sige nga, akit nga kayo dito. Ang sakit sa ulo. So, parang yun yung May nabasa ako comment doon. Wala din naman daw nagawa sa PRRD sa DA. Puro daw drugs inatupag. Sa isip ko, yun yung priority ni PRRD, peace and order, tsaka drug war. Si BBM, may nakinampay niya nung election, hinawakan pa niya. Bilang na din daw ang mga smugglers, ayun, binitawan, wala namang nagawa, sabi ni Yan, isa pa, okay. Si PRRD, actually, nagsabi siya, napasensya na yung agriculture, hindi ko talaga yan priority. May ganung statement si PRRD. So, si PRRD, hindi naman siya nagmagaling talaga sa agriculture kasi hindi naman yun yung campaign promise niya eh. Ang campaign promise ni PRRD is peace and order. Si PBBM, yun ang pinangako niya, agriculture. Naging Department of Agriculture Secretary ka pa, bumaba ka, wala ka man ng ambag. Diba? Na significant. Wala ka namang naisaayos na significant na dyan sa agriculture. Ngayon, ang tawag dito, ang dami sinabi ni BBM tungkol sa agriculture nung kampanya, di ba? Was he able to really create as a foolproof plan on how to improve our agricultural landscape, di ba?
Si PRRD nga, hindi niya priority yung agriculture noon. Pero, yung irrigation, yung libreng patubig, na-legislate yan under PRRD's time. And through that law, it was implemented in such a way na ang daming nabiyayaan niya na mga iba't ibang mga magsasaka na nagkaroon sila ng libreng patubig. I know that because sa TikTok, ang dami rin naming na-meet na mga na mga content creator. Meron nga doon isa yung nabash siya na DDS yun, kasi talagang may DDS yun na babae. Yung content niya mainly about doon sa taga San Rafael, Bulacan. Yung mga content niya doon sa TikTok is mainly about yung effect ng libreng patubig doon sa lugar nila. So nagkukwento siya, sabi niya nga, dahil may libre ng patubig, yung dating once a year lang kami naani, ngayon nakaani na kami ng 2 or 3 times a year, ganyan. So kumbaga, while it was not the priority of PRRD nung panahon niya, pero there were real positive policies that were done, that were undertaken, 'di ba? Yun naman yung nangyari nung panahon na yun. Ayun. Ang problem kasi, yung kay PBBM ngayon, wala, hinawakan niya, nagsekretary pa siya pagkatapos, di ba? Parang walang ayun. Tapos si Mel may tanong, Miss Joey, napanood niya yung 3rd studio vlog? Yes. Nakakaloka, no? Actually, nakakagalit. Ramdam ko si Ma'am Pam dun sa sama ng loob niya. Ayun. Sa mga hindi pa nakapanood nung 3rd studio vlog, vlog to nung mga dating, I think dating mga USEC sa PCO, sa Presidential Communications Office. And then, when, di ba nagkaroon ng massive, na-report iba't ibang yung mga naglabas ng nito nag-break niyang road tagging nga na nagaganap, di ba? Yung mga road tagging na nagaganap. Sige, i-promote lang natin ng very, very quick teka. Yan? Third floor studio. Teka lang Ito. Si Miss Ina Reformina, Yusek Marlon, at saka si Yusek Pam. Ito, ayan. Dati silang part ng Presidential Communications Office. Pagkatapos, nagkasibakan. So, ang daming nilet go di ba? Ang daming nilet go. Di ba si Sir Mon Kualoping nag-resign rin yan, ganyan. So, basically, yung sibakan na nangyari, kasi nila dyan, hindi naman kayo sinibak, nag-resign kayo, ganun. They were really asked to resign. Ganun. Si Sir Mon, I remember, Kualoping, parang nagsalita rin siya niyan before na sinabi niya na, they really make it difficult for you to work. So parang, mapaparesign ka na lang din, ganun. Kasi, parang, iniipit sila dun sa trabaho So kumbaga parang, they were really left no choice but to resign. Tapos, doon sa storya nila, ang pinaka-striking, yung storya na shinare ni gusto ko yung storya ng shinare ni, kasi yung kay Miss Ina Reformina pala, sabi niya, umalis din siya, pero kumbaga parang, sa kanya daw kasi parang hindi naman daw talaga totally kinlose ang pinto. Ganon. Hindi naman daw talaga totally kinlose ang pinto. Pero pinili na lang rin niyang mag-move on, ganyan. Nakakaloka kasi grabe yung kay Yusek Pamela. Tama Pamela, no? Kasi sa kwento niya, December 23, siya sinabihan. Kakaloka! Ayun. December 23 siya 2 days before the Halloween, the holiday season, 'di ba? Tapos yung pinag-resign siya. Nilet go siya. Tapos ito pa, hindi man lang binigyan siya ng decency na ang kumausap sa kanya ay yung si Secretary Cheloy mismo. Ang kumausap daw sa kanya ay yung EA ni Secretary Cheloy. 'Di ba? Yung parang, ano ba naman yun, ma'am? Diba yung parang, hindi naman putyo-putyo empleyado lang yung sisibakin ninyo. Wala man lang ba kayong decency to
face your employee na, diba? Parang sobrang grabe, ang ganda ng effect ng castor oil, no? Sabi ko sa'yo, gumamit kayo ng castor oil. No? Ang ganda ng effect. I just realized, parang, ang ganda ng ngayon. Ayun. So, nakakaloka, kasi nga parang, tapos hindi daw niya sinabi sa family niya. Sinabi niya sa family niya, after some time pa, parang 1 month pa bago niya, I really feel yung yung, sa professional career ng mga tao na kagaya nila, sobrang sakit nun. Sobrang sakit nun. Diba? Kasi parang ayan, sorry Bakit? Lumalabo yung camera ko. Ayan. Sobrang sakit nun. Kasi, sobrang sakit nun. Kasi parang, di ba parang, ganito sila ka-ruthless na hindi man lang nila binigyan ng pagkakataon yung tao na i-prepare niya yung mga bagay-bagay. Alam mo yan, yung kumbaga parang kasing yung kwento nung kay Yusek Pam. Hindi niya na-prepare yung family niya for it. Tapos parang, syempre, yung kanyang professional career is also being questioned there. Kasi parang, di ba, bakit dumabo? Bakit? Bakit kaya? Ayan. Ayun. Blurred. Ayan, malinaw na po. Ayun. Sobrang hindi man lang hindi siya napagbigyan ng pagkakataon na, kasi di ba po siya sa regular company nga kapag sisibakin ka, bibigyan ka muna ng time di ba? Unless sinibak ka for a cause. Di ba? Yung sinibak ka na parang yung may reason sila na sibakin ka. Like for example, natulog ka sa natulog ka habang sa opisina or gumamit ka nagdispalko ka ng company money, yung mga ganyan. Siyempre yun talaga, immediately sibak ka doon. Pero under normal circumstances, if a company will let you go, di ba? Bibigyan ka nila ng time na parang, 2 weeks, ganyan-ganyan. O bali last payout mo na, ganito, kineme, ganun-ganun. Di ba? Pero pagdating kay, yung sa story ni, yung ka doon sa story ni Yusek Pam, yung parang, ang sakit naman ng ginawa nyo. Di ba? Tapos, yung episode kasi nila na yun, when she was talking about it, alam mo yung tinatry niyang maging sobrang professional about the situation. Ay, it's okay, ganyan-ganyan. Parang, ganyan, kinukwento ko lang, eme. Pero, ma'am, masakit at nakikita ko na masakit talaga yung yung ginawa sa'yo at nakikita ko na nasasaktan ka pa rin doon. Kasi syempre parang, alam mo yung, ininsulto yung professional career mo di ba? Di ba? Sobrang antindi. Ganon. Di ka nakilala sa camera, Joey, wag ka kasi maligo. Sabi ni Alex Villamero. Bakit concern ka sa paliligo ko? Alex Villamero. Ang ligo-ligo, si Saldi ko yan, pinapaligo ni Joel Villanueva. Ayun. Background ni Cheloy? Siya, lawyer siya, galing siya ng LTO. Naluluha pa si Pam habang nagkukwento. Oo. Tapos, yung kwento ni Yusek Marlon, sabi ni Yusek Marlon, tawag dito? Because nategi yung, nasibak si Yusek Pam, alam nila that is the start of the sibakan party, ganyan. So, alam niya na, meron man ang susunod, ganyan-ganyan. So, nung nasibak daw siya, nung time na turn na daw ni Yusek Marlon, sabi niya, ang pinakamahirap daw tanggapin is that, masisibak ako. Pag nasibak ako, imposibleng hindi masibak yung mga tao under me na na-hire because of me. Ganon. Kasi parang ang reason kaya nagkaroon ng sibakan is because you are a tao of Vic Rodriguez. Ganon. Kasi di may mga appointees ni Vic Rodriguez noon, pinagsisibak nga, ganyan. Yung mga nakapasok sa gobyerno because of Vic Rodriguez, parang sila yung unang tinarget And then also, pagka kunwari, ikaw ay appointees ni PRRD. Ayan. Ganon. So anyway, yun na nga, sabi niya, ang pinakamahirap kasi doon, yung, alam ko, na pagka sinibak ako, may masisibak pa. Na hindi matatapos sa kanya yung sibakan, ganon. So sabi niya, ang masakit kasi doon, gusto nilang gibain yung yung kumbaga parang, sabi ni Yusek Marlon, yung hapagkainan ko kasi, hindi nila yan basta-basta magigiba.
Hindi daw nila yan basta-basta magigiba. Pero, yung hapagkainan nung mga staff under him, na bit-bit niya, mawala ng trabaho yun. Apektado yung hapagkainan nun, di ba? Apektado yung hapagkainan nun. So parang, ayun, yun yung parang, grabe sila, no? Sobrang grabe sila. May mga nag-ano rin sa akin, may mga nagkwento rin sa akin. Nung nagkaroon ng bagong Pilipinas na rally, na ano sa Quirino, di ba nagpapunta sila ng mga government employees, ganyan-ganyan, na-require nila na, dapat magpadala kayo ng gantong number, NME, ganyan-ganyan. Nung una kasi kinuwento sa akin yun, parang hindi ko, baka naman normal procedure lang na, pinatawag yung mga hindi pumunta, ganyan. Kasi ang sabi, yung mga government employees daw na hindi pumunta, binigyan ng notice to explain. Kick-off rally. Oo, Zaldi. Yung kick-off rally, yung bagong Pilipinas, ayan, yung bagong Pilipinas na bagong Pilipinas na kick-off rally. Di ba nag-require sila na pumunta yung mga government employees? Pagkatapos, may nagkwento kasi sa akin, sabi niya, alam mo ba, yung mga hindi pumunta, inisyuhan sila ng notice to explain, ganyan. Ayan, inisyuhan daw sila ng notice to explain. Parang, yung una kong reaction, parang, kasi may memo kasi, so, syempre, pagka nag-violate ka ng memo, malamang sa malamang, ang kasunod nun, notice to explain, ganyan. Ganun. So parang, hindi ko masyadong pinansin yun. Hindi ko masyadong, parang nilagay ko lang at the back of my mind. Pero, hindi ko siya pinalaking issue. Pero nung narinig ko yung kwento nila, dun sa nung third floor studio, nila Miss Ina Reformina, ni Miss Pam, ni Sir Marlon, ganyan. Nung narinig ko yung kwento nila, parang, okay. So, kumbaga, parang, ang problem kasi, pag na-notice to explain ka dito sa administration na to, malamang sa malamang mapupunta sa sibakan. Lalo na pagka ganun. Kasi syempre, they might interpret it as, hindi ka namin kakampi. Ganyan. Hindi ka pumunta doon sa kick-off rally, hindi ka namin kakampi. So therefore, sisibakin ka namin. Ganyan. Ayun. Sabi ni Kuya Ken, Yusek Pam is a key player in the BBM campaign. Highly invested siya sa hirap, emotions, sleepless nights, all for BBM. Tapos sa isang iglap lang, paalisin na siya ni Galema. Naiyak siya dahil binaliwala nila. Obvious talagang devastated si Yusek Pam eh. Grabe. Ayun. Sobrang na yung parang basura lang, yung parang basurang binaliwala. No? Grabe. And naalala ko yung, di ba si Elizabeth Oropesa? Di ba parang na-shock din yung mundo nun nung lumabas siya tapos sinabi niya, ayoko na, ganyan-ganyan. Parang yung galit siya, yung parang tinatalikuran na raw niya si Bongbong Marcos, ganyan-ganyan. Sobrang known na loyalist yun si Elizabeth Oropesa di ba? So nakulong pa nga yan sa pagtatanggol sa mga Marcos nung after nung 1986, ganyan. So, kumbaga parang, sa pagiging loyalista, talagang grabe yung dugo, literal na dugo, buhay ang ininvest niya para doon sa kanyang loyalism. Pagkatapos, di ba, ang issue lang niya was that, gusto niya ng meet and greet with PBBM. Hindi siya mapagbigyan. Hindi siya napagbigyan, di ba? And I think there are other reasons. Baka yun na lang yung breaking point. Yun na lang yung yung straw that broke the camel's back. Pero parang yun na yata yung parang, ayaw ko na parang gano'n. Yung nag-request sila, tapos hindi sila mapagbigyan doon. And then later on, I heard na parang, syempre kasama na dyan may mga nakikita nila na na-appoint sa gobyerno na, ba't yan yung na-appoint? Yan yung naghahagis ng bomba sa amin. Sabi niyong gano'n. Yan yung mga, di ba? Yung mga, so nagpatong-patong na yung mga ganong klaseng yung ganong klaseng usapan. Point is, meron talagang history itong si BBM, and at least yung mga taong nakapaligid kay BBM, meron talagang history na binabaliwala talaga nila yung mga tao na naging katuwang nila. Diba? Yung yung kay Attorney Larry Gadon parang PT appointment yung nangyari sa kanya Kasi apparently yung budget naman daw ni Attorney Gadon, yung office naman daw ni Attorney Gadon, walang budget Diba? Ayun. Kuya Miko, pasok ka na. Pasok ka na. Ayun. Si Attorney Vic nga, ang laki ng tulong kay BBM Sinibak. Oo. Tapos,
'di ba, parang ang dami pang naging kwento kay Attorney Vic, like pinagkakitaan daw niya yung mga appointments, ganyan-ganyan, yung mga ganun-ganun. Ang dami na kumita raw ng milyon-milyon si Attorney Vic sa mga appointment, ganyan-ganyan. 'Di ba, ang daming mga ganung eklat. Nung una, kung may ganun, edi, I really hope na I really hope that they act on it kung totoong ganun. Kung totoong ganun kung totoong ganun yung ginawa ni Attorney Vic. Tapos, di ba, parang meron silang mga na, ayan, meron nang nagpakita sa Malacanang na ganito karaming tao na naghahanap ng, na pinangakuan daw sila ng pwesto, kineme-kineme, ganyan-ganyan. Hanggang ngayon, ba't hindi pa rin nakakulong si Attorney Vic, di ba? Kasi parang tingin ko, kung totoo yung sinasabi nila na gano'n, they should not allow Attorney Vic to run scot-free. Diba? Babagsak pa rin yan kay PBBM. Kasi parang, alam nyo na palang nanloko ng tao to, tsaka nangulimbot ng sangkaterbang pera gamit yung opisina niya eh. Dati niyo ba kinulong? Diba? So, pati yung mga ganyan tuloy, nagkakaroon ng duda doon sa katapatan nila doon sa, gumawa lang pala kayo ng dahilan, gusto nyo lang pala to get rid of Attorney Vic. Diba? Diba? Ayun. Ay, Ma'am Teresa Sanggalang, maraming salamat po sa super sticker. Ayun. Diba? Teka lang ha. Akyat ka uli. Ayun. Teka lang ha, may mga bibigyan lang ako ng link. Ayun. So, si Attorney Vic at Attorney Trixie yan, sa tingin ko, ang tutulong dapat kay PBBM, kaso matuwid tinanggal nila. Ayun. Hello mga kalagnat, mga kabangag. Hello Kuya Mick. Na-irita talaga ako dun sa... Ayun. Grabe. Tawang-tawa talaga ako. Kaya na-entertain naman si Mami Laika nga, nakita ko sa comment section. Yun, well, katatapos lang namin pag-usapan. Ang ganda din kasi ng pag-usapan yung tungkol sa agriculture doon sa TikTok. Ipagpatuloy na lang namin. Pero grabe. Kaya lang hindi ata yun yung topic mo. Sobrang lala. Bigay lang ako, yung binigay daw pala na binhi sa kanila is low yield. So, isa yun sa rason. Isipin mo, nag-sacrifice sila ng one harvest season. Tapos, low yield yung binigay na binhi sa kanila. Tapos nagbayad pa sila bago ka makakuha ng binhi. Nagbayad ka para sa low yield na palay. Grabe. Tapos, sabi ko, mali kasi na sinentralize daw kasi yung supplier. Maganda, ma-invite natin yung mga farmers talagang nakaano para malaman natin kung ano yung mga naging problema, kung bakit hindi effective yung mga nangyari. Sinentralize pala kasi daw yung supplier ng binhi. Sabi ko, bakit naman nila sinentralize? Ay, iba-ibang lugar, kahit nga magkatabing lalawigan, magkaiba ang ang acidity ng lupa. So, iba-ibang variety ang gagana dyan. Talagang hindi mo yan pwedeng itanim sa lahat ng lupa sa Pilipinas. Dapat per area, ibang supplier. Anyway, magandang pag-usapan talaga. Oo. Anyway, yun. So, sabi ni Michael Boca, Miss Joey, na-alarman na ba kayo? Kasi pumasok ako sa mga accounts sa mga taga-Yellow Pink sa FB nila. Nagsisilibasan na yung mga style nila na kunwari concern sila ngayon sa PI o sa Chacha. Well, sa totoo lang, no, kung yung mga yellow at saka yung mga pink, sinasabi nila na concern sila doon, ayaw nila doon, ganyan-ganyan. Wala namang problemang mag-agree sa kanila. Wala namang problema. Lalo na kung reasonable yung kanilang pagtutol doon. Ganun. Kasi hindi naman wala namang pag-aari wala namang nagmamay-ari ng tamang laban, di ba? So, tingin ko, kung pink yan, kung yellow yan, kung parehas tayo ng stand on certain issues, walang problema sa akin, edi okay. Di ba? Di mas okay nga yun kasi nagkakaisa tayo, parehas natin naiisip kung ano yung tama. Di ba? Ganun. Although, yun nga lang, kasi syempre, mahirap magtiwala talaga sa mga yellow at sa mga pink di ba? So, ibig sabihin, kung ano man yung pagkakasunduan ninyo, it should be based on the issue only, ganun. Kasi, syempre, diba? Alam mo naman yung mga yan, ganyan. Diba? Ayun lang. Kanina kasi Kuya Miko, na kinukwento ko yung
nag-vlog kasi yung mga dating PCO undersecretary. Tapos, nakwento nila kung paano sila sinibak. Oh, nagkasibakan na naman. Hindi, dati pa to. Remember nung before, 2022 pa yata to 2022 pa. Tama, mga 2022 pa. Nung nasibak si Attorney Vic, di ba after niyang masibak, ang sumunod doon, pinagtatatanggal yung mga tao na connected kay Attorney Vic. Ganon. So, eto yon sila Yusek Pam, Yusek Marlon, at saka sila Ina Reformina. Ganon. Ayun. So, yun. And, so, for sure, dahil na naman to sa support, hindi ganun ka-strong, hindi nila ramdam. Usually, ganun eh. Well, ang tingin ko yung kay Yusek Marlon tsaka yung kay Yusek Pam, kaya sila natanggal kasi nga connected sila kay Attorney Vic. Di ba si Attorney Vic tinanggal na, di ba? Hindi feel ni Lisa si Attorney Vic. Then yung iba namang mga natanggal, wave yun eh. Wave yun yung mga natanggal na yan eh. Tapos ang reason kung bakit natanggal yung mga nasa government, especially nasa Presidential Communications Office. Yung mga reason kung bakit sila natanggal is because connected sila kay Vic Rodriguez. Perhaps they are the reason why they got the government job or appointed sila ni PRRD. Exhibit A, si Sermon Kualoping. Anong nangyari doon? Babalik na naman tayo sa campaign period. Diba ang sagot ni PBBM, kahit kaaway ko pa yan, kahit hindi ko kapamilya o kapamilya ko, basta competent, bibigyan niya ng posisyon. Bakit ang nangyayari ngayon? Kapag hindi nila kakubol, wala na sa competence. Isa yun sa mga isa yun sa mga dahilan kung bakit nagustuhan ko siya. Kahit ayoko sa mga kakamping, kahit ayoko sa yellow, kung meron naman talagang competent na yellow na talagang magagawa yung trabaho niya. I mean, hindi yung katulad nila Marrojas, yung may mga someone na nag-yellow dati, tapos nakitaan natin ng competence. Okay ako dun. Wala na naman. For sure naalala yun ng mga tao, yung sagot niya na tumitingin siya sa competence, hindi dahil sa partido o sa napaka-immature. Bumalik tayo talaga sa you are A. Romualdez and the president is an Aquino. Mas malala pa. Anyway, yun. So, tsaka, actually, wala naman pala siyang interest, wala naman talaga siyang interest sa competence. Ngayon, ang daming tatanga dyan sa PCO para wala na silang paki. Diba? Ang dami ng error ng PCO. Naglabas ng congratulatory message sa president ng Taiwan. Ang dami ng bubo ngayon ng naglabas sila ng mga data na unverified, na hindi factually accurate, ganyan. Tapos sila pa yung naglo-launch nung di ba meron silang fact-checking program ineme na parang kayo naman, dami-dami yung fake news. Di ba sabi niyo 51% ng farm to market road na kumpleto under the BBM administration, hindi naman pala. Diba? Ito nga, madam. Recently nag-post ako, nung nasa Bicol ako, nag-post ako tungkol doon sa 20 pesos na bigas. Kasi nga, yung 1 cup of rice sa Bicol, sa pinakamura kong alam, is 15 pesos na. So ngayon, itong mga kakambalos-los, mga talaga, defenders, sabi nila, hindi promise yan, hindi promise. Ang problema, ang PCO may post na it's a campaign promise. So kung sabi niyo yung PCO, diba, wag kami ang aanuhin nyo. Kasi kami, pinagtanggol din namin yan. Ang problema, pag sinabi namin na hindi yan campaign promise, pero ang nakalagay sa official communication office ng presidente, it's a campaign promise, kami ang mag-fake news. Actually, kinontent ko yan nung lumabas nung time na lumabas yung statement ng PCO, na posible pa daw yung campaign promise ng presidente tungkol sa 20 pesos na bigas. Ilang beses kong vinlog yan. Na parang, itong PCO na to, parang, Diyos me, ang dami yung sinunog ng mga tagapagtanggol nyo dyan. Diba? Ang dami yung sinunog. Si Rin. Kasama rin namin siya sa TikTok noon. Tapos, hello Dong Red, thank you very much. Kasama namin siya sa TikTok. So, nag-content siya in the past na yung 20 pesos na bigas ay hindi promise, but it is an aspiration. Kasi meron ganun statement si PBBM dyan na yung 20 pesos na bigas. Ako niyan, madam eh. Hindi ko lang bakit. Sama-sama ng loob ni Rin. Sama-sama ng loob ni Rin na parang, ito namang PCO, ako pa yung gagawing sinungaling. Ako pa yung gagawing sinungaling. Ano ba naman to? Diba? Parang, diba hindi naman yan pinangako? Diba yung mga BBM ang nagsasabi niyan, mga pink na 20 pesos bigas ay pangako ng Pangulo, ganyan-ganyan. So ngayon, bakit nag-yield kayo dun sa sinasabi ng mga pink na it is a campaign promise when in fact it is not? Diba? Tapos nag-yield sila, sinabi nila, naggawa sila ng sangkaterbang press statement na, yung campaign promise na, naging campaign promise na pala. Sige, since campaign promise yan, panindigan nyo.
Diba? Oo, wala naman kayo magagawa eh. Kayo ang official na magko-communicate ng gusto ng presidente. Hindi din naman kinorek ni PBBM. Hindi din naman siya nagbigay ng statement na hindi po yan totoo. So, ano magagawa natin? Ngayon, kung hanapan kayo ng mga tao tungkol dyan sa 20 pesos na bigas na yan, because inofficial na-officialize na ng PCO na it's a campaign promise, sisihin nyo yung PCO. Kasi di ba? Kaysa kami masunog, kayo magsunugan dyan. Oo. Ayun. Actually, ang gusto kong pag-usapan tonight, yung ang tawag dito, yung nangyaring hearing doon sa People's Initiative. Yun yung pinakahuling hearing yung February 13 na hearing. Pero bago natin pag-usapan, kukulang ko ng tubig Kuya Miko. Sige, madam. Pumilay ka na saan kayo. Akit kayo para marami tayong pagtsikahan. Oo. Ayan, teka. Grabe. Bubuksan ko na ang tindahan. Pasok lang kayo tapos intay lang kayo dyan sa backstage hanggang makuha kayong tubig. Ayan, wait lang. Ayan. So, yun. Pasensya na at bago nag-live yan si Madam. Nag-live kasi ako sa TikTok at may mga pumuntang kinaligaya ng gabi namin kaya sila mamilay ka, agad ka na. Para pag-usapan na natin itong mga e-signature, insertions. Grabe yung mga revelation dito sa na to. Sa Senate hearing na to para sa People's Initiative. Grabe. Diyos ko. Baka ma-post ko yung ilan sa mga nakakatuwang usapan kanina sa TikTok at grabe bago pa wala pa si Madam. Ayan, magsasalita muna ako para ayun, grabe. Hopefully we can do a live. Mag-request tayo kay Madam na pag-usapan yung tungkol sa mga naging problema kung bakit hindi effective yung mga ginawa ng Department of Agriculture for the past 1.5 year. Kasi grabe pala. Ang daming mga nadi-discourage na small farmers na magtanim na. Because ang daming kapalpakan. Yung mga farmers na nagtatanggol kay PBBM, kasama naming nagtatanggol kay PBBM during the campaign period. Natatawa na lang talaga kami kanina sa live. Sabi nung isa, ginamit-gamit pa nila yung yung video ko. Kasi ginamit daw yung video niya. Kasi farmer nga siya, pinagtanggol niya ng grabe si PBBM. Ginamit daw yung video niya noong campaign period o ng gobyerno para mag-promote and everything. Ngayon nababanas na siya. Ayun, nilagay na ni Madam yung linagay na ni Madam yung link dyan sa comment section. Na lang, punta na kayong backstage. I-accept na lang yan ni Madam maya. Wala, ang dilim na kasi dito sa kinalalagyan ko. Ayan. Hello. Ayan. Mga kabudol. Wow. Hello. Mga kabudol. Paabot din sa wakas. Hello, Becky ng Pinas. Hello, Uncle Ayan. Hello. Thank you, Madam. Ayan na nga, ito na. Miss Joey, hindi ba namalaya ni Vic Rodriguez na ang nasusunod ay CFL, especially during campaign? Tingin ko alam ni Attorney Vic. Tingin ko, hindi lang alam ni Attorney, tingin ko at that time, hindi lang pa siguro talaga nare-reveal kung gaano ka pakialamera si FN. I think, Madam, gustong hindi makabelo. Alam ni Attorney Vic, syempre may tiwala pa siya kay PBBM na PBBM will like protect him, make sure na nandyan pa rin siya. Kasi siya yung kasama niya through thick and thin nung kampanya and everything. Kaya lang, yun, parang nagwagi. Nagwagi si Galema. Yung kasamaan. Oo, kasi Feeling ko nung nagkaroon na ng hold sa power yung mga tao, nag-iba talaga. Kasi gano'n naman mag-iiba talaga yung tao kapag pag may hawak na talagang kapangyarihan Because that is the time that, people, a person, or someone is going to, alam naman natin, power corrupts. Diba? So, when you are wielding certain power, yan, simula na ng pagbabago ng isang tao. Ayun. Lumalabas na tunay na kulay. Oo, lumalabas na yung tunay na kulay. Ayun. Anyway, ayan. Teka, kukwento ko na lang muna, kasi
itong clip na ito ay nanggaling sa hearing ng Senado. Ito ay galing sa hearing ng Senado noong February 13. Ayan. Itong hearing na to is basically it's referring to the People's Initiative na hinaharang ng Senate at sinususog na ang hearing ang PI is really coming from is really initiated by the House of Representatives. Ayan. So yun. Teka ha. Ito. Panoorin lang natin tong clip na to para pare-parehas tayong nasa same page. Ayan. Gusto ko lang humirit. Nagulat din ako sa AKAP at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text, all soft projects including AKAP must go through the office of the Speaker. AKAP, AIX, TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. Yes, Senator J.B. Ako rin medyo naging curious sa AKAP, ngayon ko lang narinig eh. No? Siguro can ask DSWD, what is this program about? Is it just between the House and, kasi wala ko kami sa Senate na alam yan eh. So is it with DSWD and the House of Representatives, yung program? Thank you, Madam Chair. Madam Chair, AKAP is just as foreign to us, technically, as Senator Bato, as it is provided yes, in Yusek line Dimapuro, item. I understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEC's mysterious addition of 12 billion, this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Yes. Madam Chair, if this WD declares that is foreign to them, saan nang galing itong budget? Baligtad na pala ang budgeting process natin. Ang Kongreso na magde-decide kung anong project i-implement ninyo. Hindi pala kayo nagre-request sa Congress na project na pupunduhan, program na pupunduhan. Baligtad, diba? Madam Chair, it is not an exclusive project or program for Congress. It will be regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Yes, Yusek So it does not Dimapuro, did you exist request as a for this program. project? Ayun. Teka lang ha. Gusto ko lang Ayan. Doon sa hearing, basically, parang ang sinasabi doon nila ng mga senators, hindi sila aware na merong AKAP, na merong ganon. So parang sinasabi nila, parang hindi namin nakita yan na merong ganyang klaseng program. Kasi isa yun sa mga isa yun sa mga lumabas na ayuda. Tatlo yung ayuda na tinext blast ng House of Representatives, na lahat ng susuporta sa People's Initiative will get funding for AIX, TUPAD, and AKAP. Ayun. Pagkatapos, apparently, itong AKAP, ang laki pala ng budget niya, 26 point something billion. Tapos, pero, 26 billion na yung naka-earmark yata for that, no? And then, meron pang, kasi parang 60 billion in total siya. 26 or 27 billion napunta dun specifically sa AKAP. So, the rest mapupunta sa ibang ayuda program, ganun. Ayun. So, ngayon, ang sinasabi ng mga senador, alien daw yun sa kanila. Hindi raw nila yun alam. Okay? Yung usapin na, kasi lumalabas, may nilabas yung mga may nilabas sila na nakapirma, nakaisig lahat ng senador doon sa BICAM report. Doon sa BICAM report, kung saan nakalagay doon yung AKAP. So basically, ang implication nun is that kung nakapirma sila doon sa BICAM report, at doon sa BICAM report ay nakalagay doon na merong AKAP, ibig sabihin, aware sila. Alam nila. Ganon. Ibig sabihin, ano sila? AKAP, siya, ang tawag dito, Ma'am Eva, yung AKAP is an ayuda program for household na nag-earn ng less than 23,000 pesos. Ganon. So, yun nga, sabi ng taga-DSWD, actually, wala pa siyang guideline. At dun sa pinakita nila na SIG sheet, teka ha, balik tayo dun sa yung sinabi nila kung saan nakapirma si yung mga senador. Ayan. Pinost yun ni Prof. Malu eh. Eto, ayan. So sabi na nakapirma yung mga senador dito sa gilid. Ayan. Ganon. Dito sa, dito sa,
ano to, ano yata to tama, bicameral report to. Bicam report to. So ngayon, nakapirma sila dun sa Bicam report. Okay, nakapirma dun sa Bicam report. Ang AKAP na ito, ayuda sa Kapos ang Kita program. Ayan. Sabi dito, implementation of this provision is subject to the guidelines to be issued by the DSWD and the existing budgeting, accounting, and auditing rules and regulations. Okay. So, kaya pagdating dito sa issue na to, ang approach ko dito, nahahati sa dalawa. Okay? Kasi yung pirma-pirma, it is something that the Senate has to answer, ano? Yung parang, anong nangyari dyan? Bakit sinasabi ng mga to, hindi nila alam, hindi sila aware pagkatapos bakit sa Bicam report, may mga signature dyan. So basically, si Senator Amy, naglabas na rin siya ng statement. Kasi sinasabi niya, isig itong mga pirma na to, e-signature itong mga to. Yung isig nila ay binigay doon sa pretext na iyon ay yung approved na budget ng Senado. Hindi yun para sa bicameral report. So apparently, merong loko na nangyari dito. Yun yung sinasabi na, but I mean, that is something that they have to resolve, ano? Yung tingin ko yung issue na yan na tungkol dun sa pirma-pirma, it is something that they have to resolve. Kasi, ano to serious tong issue na to serious na parang, tangina, but why can they just use signature, mga isig na ganyan, sa mga bagay na hindi naman pala nila kinonsult, diba? So kung sino man yung mga pumirma dito at sinasabi nila na hindi nila alam kung ano itong AKAP, kasi JV Ejercito also said, wala siyang alam na AKAP. Bato also said na wala rin siyang alam sa AKAP. Diba? So ngayon, meron nagsisinungaling dito. Sila Senator Amy, si Bato, at saka si JV Ejercito, at saka yung umupo sa bicameral. Sa bicameral committee para i-reconcile yung 2024 budget. Diba? Okay. But anyway, like I said, yung issue ng pirmahan na yan, kailangan na i-resolve ng Senado yan. Diba? Kasi, dyan nagkakaalaman kung paano nagkaroon ng singitan. And I think, ang pinakamalupit dyan, na mag-explain, sino ang head ng bicameral report ng Senado? It is Sani Angara. It is Senator Sani Angara. Siya yung head ng appropriation, Committee on Appropriation. So, malaki yung role niya dito na parang, I think he has to explain bakit yung mga senador, sinasabi nila na hindi nila alam to. Bakit may isig siya? Bakit may isig tong mga to? Hindi naman daw nila to napag-usapan sa ano. So, I think there's something wrong in their process, like for example this one, kasi yung tong bicameral report na ito, alam ko traditionally yung bicameral report, nasa bicameral lang naman talaga Hindi man talaga nakakalabas yan Ayun. Ang malapit niyan, ma'am. May unauthorized na paggamit ng signature, definitely. May unauthorized, kasi parang ganun yung lumalabas na parang, itong isig dito sa bicameral report, unang-una, hindi naman sila umupo. Kasi, kung nandun yung pirma nila, kasi hindi naman sila umupo doon, bakit na pirma nila yan, diba? Well, as yung sabi ni Senator Amy, yung pirma ko, binigay ko, base doon sa Senate version. Hindi dahil sa sa bicameral resulta ng bicameral report. Hindi naman umupo si Senator Amy sa Bicam Ang umupo sa Bicam si Bato yata Si Bato nasa Bicam Pero si Senator Amy wala sa Bicam. Ayun. Nakakatawa dyan, Joey. Pati yung music siya, na isig siya pixely. Isig siya pixely. Ano yun, Becky? Kasi nila sa seta? Si Kalipi. Hindi, nakakatawa nga doon, pati yung ma'am, yung DSWD, foreign sa kanila, hindi nila alam yun. Yun ang masakit doon. Kasi nga wala bang well, ito yung second part ng big deal dito, okay? Ngayon, okay, yung problema ng pirma-pirma, the Senate has to settle it among themselves. Bahala kayo dyan, okay? Bahala kayong isettle dyan. And that is the problem of the Senate. Bahala kayo, maglaglagan kayo dyan. Maglaglagan kayo dyan, bahala kayo, ganyan-ganyan. Pero yung itong issue na ni-raise ni Bato, at saka ni Senator Amy, ni Nancy Binay, at saka ni JV Ejercito, nakakaloka to. Bakit yung AKAP, yung perang pang-AKAP, bakit ang nag-iisip kung paano gastusin yun ay House of Representatives? Diba? This at kailangan approve ng over again. ng Speaker of the House pa. Oo, dadaan daw sa Speaker of the House. Diba? Ayun, so parang, actually, yun yung malaking issue dyan. Yun yung malaking issue dyan. Ngayon, sila kasi, ang gagawin nila,
isesentro nila yung issue dun sa mga senador. Na parang, sabi niyo, hindi niyo alam, pagkatapos nakapirma naman kayo dyan, ganyan. Yeah, that is an issue. Pero, higit dyan, ang mas malaking issue dito, at huwag niyong i-gaslight, bakit tumadaan yung mga ganitong klaseng ayuda sa House of Representatives? Diba? Wala kayong say dyan, supposedly. Diba? Bakit kailangan yung House Speaker ang mamumuno kung paano gagastusin at paano gagawin yung akap na yan? Diba? Election na kasi next year. Saka bakit nauuna yung yung budget bago yung guidelines? Hindi naman gano'n ang proseso ng Senado at saka yung bicameral. Pinagtatalunan pa dapat nila bago magkaroon ng approval sa budget. Hindi, ang logic kasi nun, Kalipi, if it is DSWD who requested for AKAP, ready na dapat yung rules nila dyan kung paano yan i-implement. Kasi that's the reason why, when you ask for a budget, nakaplatado na yung nakaplatado yung kung paano may i-implement yung programa. Kasi hindi ka nila bibigyan ng pera kung wala kang rules kung paano mo gagawin yun, di ba? So ngayon, itong AKAP, sinasabi ng DSWD, well, itong AKAP kasi na to, wala pa tong rules, ganyan. Wala pa tong rules, wala pa tong rules, so alien pa to sa amin. Ngayon, sa mga sa mga hindi masyado pang familiar kasi dun sa process, the reason why it is very perplexing, kasi nga po, ang hihingi po dapat ng budget ay yung executive office. Yung executive office, pag humingi siya ng budget, kailangan nakaprepare na yung programa at yung mga bagay-bagay na kailangan nila para i-implement yung project na yon. So it looks like DSWD requested for a program that they do not know how to implement yet. Kasi hanggang ngayon wala pa silang guideline. Madam, doon nga sa Senate hearing, tinanong, di ba wala naman to sa mga ni-request nyo? Sabi ng DSWD wala. So hindi ang DSWD ata ang nag-request niyan. As in, ang dyan, nung budget hearing na, yung nasa Congress na. Yun nga, initiative. The fact na naka-attach yung pirma ng senador shows that you did not check. Negligence pa rin ng Senate yan. Actually, we really have to check the dynamics of the Senate. Kasi yung BICAM report, ang tanong, fina-furnishan ba nila ng copy lahat ng senador ng BICAM? Kasi ang sinasabing nila, ang sinasabi dito nila, well, unang-una kasi dapat wala naman talagang singitan. Dapat, kung ano yung result kasi ang BICAM kasi, they can only include in the BICAM discussion lahat ng napag-usapan. Hindi sila pwedeng magdagdag doon sa napag-usapan, pero I think pwede nilang bawasan yun or pero pwede nilang bawasan yun or they can change some things, pero hindi niya po pwedeng hindi siya po pwedeng magdagdag doon sa na-discuss. Ganon. So you also have to check kung ano yung powers kasi ng BICAM. Kasi yung BICAM kasi, ang trabaho niyan, i-reconcile lang naman yung mga provisions na hindi magkaiba doon sa House version at saka doon sa Senate version. It looks like the e-signature was given because of the condition that whatever it is that is going to be changed, it is within doon sa Senate version. The Senate version does not include AKAP. So ibig sabihin sa bicameral, hindi ka pwedeng magdagdag. Pero ang ginawa nila doon sa BICAM, nagdagdag sila. Nagets nyo? Nagdagdag sila dun sa BICAM. May mga in-insert sila dun sa BICAM. Kagaya, isa sa mga in-include nila dyan, di ba? Yung 12 billion dun sa COMELEC. Ganon. So ngayon, parang, ang tawag dito yung, sabi ko nga, itong issue na to, actually, Senate has to settle it. Kasi meron talagang gaguhan na nangyari. And I think, ang dapat na nag-check niyan, yung chairman ng Committee on Appropriation. Siya dapat na nag-check noon. Kasi dapat hindi siya pumayag na merong mga insertion doon na hindi na deliberate. Kasi siya yung umupo doon sa BICAM eh. Diba? So parang tingin ko yung the fact na naka-attach yung pirma ng mga senador shows that they did not check. Kasi hindi naman sila kasama sa BICAM eh. Hindi naman lahat ng senador nakaupo sa BICAM eh. Ms. Joy, I think after ng BICAM, meron pang final ratification. Yun yung mishaps ng senador. Siguro hindi nila practice na tingnan yun. Pero before
before mapunta sa presidente, after BICAM, in between, they need to finally ratify what was discussed in the BICAM. Ngayon, kung by practice, hindi nila chinecheck yun, that's a mishap sa part ng kahit sino hindi, ang alam ko hindi na yata kasi di ba nagmamadali yan? Di ba parang... yung may courtesy daw sila na pina-follow. Oo, nag-ano sila, parang parliamentary courtesy kinemerlu, ganyan. Correct. Actually, ang mali nila dyan is that lax silang lahat. Yes. Hindi nila Because check. the due diligence has to happen before it's submitted, before they finally vote for the final version. Yun. Doon dapat yung due diligence, kaya nga binabayaran kasi sila ng staff. Kasi yun yung nangyari sa Maharlika Investment Fund, di ba? After ng BICAM, hindi naman sila hindi naman sila yung parang after nang ipe-present uli sa entire body, ganyan-ganyan, na parang, ito yung napag-usapan natin sa BICAM, ganyan-ganyan. Apparently, hindi ganun ang ginagawa ng 19th Congress. Ayan na. Yun yung problema. Ayan yung process problem nila. Pagkatapos silang mag-BICAM, tatransmit na sila. Malaking loophole yun. Ha? Kasi parang nababastos yung lahat ng deliberation na nangyari, yung paggurgur nila kay Sara sa mga hearing. Bali wala lahat, kung at the end pala, pwede ka magsingit, magbawas din na hindi mo i-reviewin. The end. Ganon din. Oo. So, pwede din ba mangyari yan sa Chacha kung sakali? Yun ang nakakatakot, di ba? Yun? Sa budget na ganito, ano pinag-i-insert diba? Oo. Di ba? May problema yung Senate talaga. I think meron talaga silang malupit na problema dyan. Kasi kung kunwari, ang reason ng ibang kasi ganito ha, ang dami senador na nagsasabi na never namin napag-usapan yan during the deliberation, yung AKAP. Okay? Ngayon, may BICAM report. Sa BICAM report, may pirma ng mga senador. Yung signature na yon is an e-sig. E-signature siya. E-signature siya. So, ano yung risk ng e-signature na yon? Well, sabi ni Senator Amy, yung e-signature niya, it was actually given para doon sa Senate version. Okay? Ngayon naman kasi, kung ikaw naman talaga ay matinong mambabatas at matinong mga tao, ganyan. Supposedly, yung signature na yon, siguro parang feeling ko nakampante sila na, hindi, sige, ito yung final version ng Senate, magba-BICAM, bibigay na namin yung signature namin. Kasi, pag nag-BICAM ka naman, yun nga, hindi ka pwedeng magdagdag eh. Bawal magdagdag eh. Pag BICAM kasi, ang nun, either babawasan mo further, i-reduce mo yung napag-usapan, or, kasi hindi ka lalampas doon sa kung ano yung Senate version. Hindi ka pwedeng magdagdag. Kung may mga modification yan, very, very small lang. Ganon. Pwede kang magbawas, pero yung pagbabawas na yun or whatever, kung ano man yung mga changes na gagawin nyo dyan sa BICAM, it is for the purpose of reconciling the inconsistent provision ng House at saka ng Senate. So ngayon, yun yung mali ng mga nagbigay ng e-sig dyan. Kasi, they thought that the bicameral committee will do their job honestly. Apparently, they didn't. Inalaw nila yung mga insertions. Hindi, parang nabudol din sila. Oo, Madam Joey, kasi ang nangyayari pag BICAM, matagal ko na kasing pina-follow yan since nung kay Enrile pa lang na time, kay Villar, kay Tito Soto, tsaka kay Pimentel. Talagang pag BICAM, nag-i-insert talaga sila ng mga iba't ibang programs tsaka budget. Yung mga tinatawag nila na pahabol. Pero hindi naman ganun kalaki na bilyones talaga. Pansin nyo, ang nangyari kasi, well, it's true, yung sinabi mo nga, na kung ano yung total na na-approve sa Senate at sa House, hindi siya pwedeng yung ina-add nila before, Becky, ina-add lang nila sa unprogram funds. Yes, unprogram funds nila nilalagay. Walang ano yun, hindi funded yun. Tapos may mga conditions pa yun, ganun. That's true. Ngayon, ang nangyari ngayon sa 19th Congress na ito, sa 2024 budget natin, may mga in-insert sila na, well, kasi may nag-release na ngayon yung isang asset ng DSWD na parang ni-request daw nila. Lumalabas na ni-request na nila. I'm not sure if you heard the statement na nung asset na yon, na ni-request nila, pero yun nga daw, wala pang IRR, wala pang guidelines, pero talagang kasama sa program nila. So, nakakalito. Kasi ang proseso talaga na pag-request sa government compared sa corporate, dadaan yan sa department scrutiny, may sariling budget department ang kada departamento eh. Tapos ipapasa mo yan sa Department of Budget and Management. Si DBM ngayon yung magko-collate, mag-aayos, tapos kung may mga aalisin sila, may i-approve, disapprove, ganun din po. Tapos saka pa lang ipapa-approve po yan sa Office of the President, and then saka po itatransmit yan sa Committee on Appropriation sa House, and then sa House may mga hearing po per department pa rin, and then sa plenary, ganun din po sa Senate, may kada department, and then sa plenary. Tapos, ang nakapagtaka nga po,
ilang beses dumaan sa iba't ibang tao na kumbaga maraming safeguard po kung tutuusin, maraming safeguard ang ating budgeting. Paano nakalusot? Sino ang nagpalusot? At sino ang sumiksik at pumasok sa ang daming kung i-check natin ang GAA siguro marami pa yan, hindi lang yang sa COMELEC, hindi lang yang sa AKAP na yan, marami pa siguro silang ipinasok na hindi lumalabas kasi nga hindi nami-media. Hindi, ang tanong, bakit nila binibigay yung e-signature nila? Ang laki-laki ng budget na nirelease kasama yung AKAP ha. Yan 27 billion, almost 27 billion sa AKAP. Isa lang yan dun sa mga itemized na budget na lumabas na ngayon na huli na. Pero yung kabuuan ng budget na yun, hindi nila chinecheck, hindi man lang nila tinanong, ba't ang laki nitong budget na to, saan nyo magagamitin to? Basta lang sila pirma ng pirma, bigay ng e-signature nila. Hindi nga daw po nila, yun nga po yung defense It's not part of the budget na inapprove nila sa Senate. Yung signature nila binigay nila for the Senate version. Hindi for the bicameral session. Ang nangyari yung bicameral session nila, doon nagkaroon ng insertion. So ngayon yung mga nagbigay ng e-sig, there is really no way for them to check na at that time kung merong mga insertion o wala. Although tama yung point ni Miko kasi dapat after ng BICAM, kung talagang susundin mo yung proseso ng tama, dapat after nung BICAM, yung actual na printouts niya na approved na budget, dapat meron pang last pass yan supposedly. Meron pang last pass yan supposedly. Pero it looks like hindi nangyari yon. Kasi ang sinasabi rin ni Senator Amy, after ng BICAM, nakita na namin yan, pirmado na ng Pangulo. Hindi na pinakita sa kanila. So kumbaga parang, meron talagang something sa proseso, no? Meron talagang So ngayon, since merong mga ganong mga allegation na pagbabypass sa mga proseso, ganyan-ganyan, tingin ko ang pinaka-crucial dyan kung sino yung mga senador na umupo dun sa BICAM. Kasi they could have been the last resort, last defense dun sa defective process na yun to really see na merong mga insertions. Correct. Actually, Becky, kaya nagkaroon ng napolis dahil sa mga ganyang klase ng sistema nila sa Senado at sa Kongreso na hindi nagsasabihan ng totoo. Hindi yung napolis, naman yun? Pork barrel yun. Pork barrel issue yun. Ano yung Kuya Miko? Actually, Becky, sabi ng puting ahas, may lalabas pa talaga. So, may mga pasabog pa. Nire-review ko kasi yung GAA compared dun sa mga pinasa nila sa DBM. Marami kayong makikita ng mga additional na mga programs tsaka mga lumobong budget talaga. And ito naman, pakiramdam ko lang and opinion ko lang, alam ko na kaya tumaas talaga ang pondo, ang budget natin ngayong 2024 is because it's election period sa 2025. Yun lang talaga ang bottom line yan. Doon lang talaga naman po gagamitin yung mga ayuda-ayuda na yan. And makikita natin ang mga mukha na naman ng mga politiko sa mga ayuda. Yun po. Ito yung kinakalungkot ko talaga kasi all this time, naniwala tayo na, di ba, may mga, kasi itong kandidato na to, more on long-term solution, ayaw namin kay Mama Leni kasi puro ayuda. Tapos you will be spending 500 billion plus 26.7 billion at marami pang iba just for ayuda, hindi for long-term solution. Like, railway, Mindanao Railway na lang sana. Yung sa agriculture sana, yung mga dike, mga dam. Bakit parang ayuda nation ang nangyayari sa atin, hindi long-term solution? Asan na yung mga long-term solution? Wala akong problema kung gumastos tayo ng 500 billion, 1 trillion o pero sana mga long-term solution. Kasi yun yung inaasahan namin eh. Sabi Boys, sorry, go ahead. Sabi ko nga, madam, noong panahon ni PRRD, yung 4-piece na yan, na ayuda-ayuda, yung iba dyan kumukontra pa kasi feeling naman nung iba kaya na nung mga tao na walang ayuda. Ngayon parang bakit dinadagdagan pa natin ng dinadagdagan? Bakit parang nilulunod tayo sa ayuda kaysa sa mga solusyon na talagang yung katulad ng pinag-usapan ng eleksyon? Sabi ni Goyce Buckley, grabe Joey Defender Amy, sabi niya gano'n. Ako ba yung nag-release ng statement ni Senator Amy? Siya yung nag-defend doon sa sarili niya. Goyce Buckley. Binasa lang naman eh. Siya yung nag-explain, hindi ako yung nag-explain, Diyos me. Diba? Napanood niyo naman yung Senate inquiry, si Nancy Binay, si J.V. Hersito, si Senator Amy, at saka si Batol, apat sila na nagsabi na hindi sila aware doon sa AKAP. Ngayon yung pagdating doon sa pirma, ang nag-explain lang si Senator Amy. So, i-ignore natin yung statement ni Senator Amy. Ganun yung gusto mo. Ibig sabihin si Joey na nakikita ito. Just me. Nabanggit lang si
Senator Jaime, defend. Ano gagawin natin? Sinagot niya yung issue eh. Hindi kung sumagot din yung sumagot din na hindi nabasa mo yan, pag-usapan ulit natin. Pagkatapos, actually ang tawag dito, may report si Inquirer eh. Ang sabi, this was yesterday. Sabi, pleasant surprise daw yung sa AKAP. Sabi niya, yung DSW chief daw, baffled but happy with AKAP budget. Ito, on Wednesday, Gatchalian confirmed that the budget for ayuda sa Kapos sa Kita program was not yet included in the department's initial line item. It was only included after the Bicameral Conference Committee approved the provision for the General Appropriations Act in December of last year. Ito yung actual na word ni Gatchalian. Tama, wala siya sa initial namin na draft. Pero nung lumabas, nandoon siya. Ikinagalak namin. Anong klaseng kagaguhan yan? Tapos ipasa ko lang dahil na-mention yung 4Ps. Doon sa hearing kahapon ba? Or nung Tuesday kahapon nga? Or nung Monday? Yung president ng 4Ps sa buong Philippines, nagbigay siya ng statement, diba? Na-mention niya doon na yung lahat ng members daw na tumanggap ng promise ng ayuda, pumirma talaga kasi nga, no choice na sila eh. Ang mahal talaga ng bilihin. Inisa-isa niya dyan yung mga reasons kung bakit talaga sila tumanggap na alam namin na gagamitin yung pirma namin na kung saan, pero bahala na. Parang ganun yung gist ng statement niya. Kasi bibigyan kami ng kapalit. Parang ganun. So, ang point ko lang, ano na nangyayari sa Pilipinas? Ganito na ba yung gusto nating mangyari sa mga kababayan nating kapos sa pera, kapos sa kung ano man pagkain? Ipupush natin na lokohin sila, tapos bahala na lang. Basta makatanggap sila ng kakarampot na hindi naman nila deserve. They deserve better. Yun lang. Gugutumin nila yung tao. Tapos, nila ng konting long-term solutions. Exactly. Gugutumin nila yung tao dun sa mga, kunyari, bibigyan ng pangako pero hindi tutuparin. So, gugutumin dun sa mga bagay-bagay. Let's say, yung pagkain, yung presyo ng pagkain tumataas, walang ginagawa yung government. So, kapit patalim yung mga tao, yung mga nasa kasali sa 4Ps. Kasi kahit anong perang bigay mo dyan, tatanggapin nila yan, gagawin nila yung gusto mong gawin kapalit lang ng pera. Sabi ni Mugi, nakapirma sa AKAP si Jaime, hindi man lang nagbasa ng docs. Hindi nga sila na-furnishan ng bicameral report. Hindi daw sila na-furnishan ng bicameral report. Yung bicameral report, nasa Bicam lang yun. Nagkaalaman na lang na merong AKAP nung na-print yung pirmado na ng Pangulo yung budget. Ganon. So kumbaga, ang moment dyan talaga na dapat nila in-start questionin is yung nung una, kung ideally, kung yung process nasunod, dapat after bicameral report, after ng bicameral session, dapat na-furnish siya ng final version yung lahat ng legislator. So at that point, meron pa silang pagkakataon para habulin yung final version na itatransmit sa Pangulo. Ganon. But I do not think na nagkaroon ng ganong klaseng pagkakataon eh. Parang wala yata silang ganon eh. Kasi, pag minamadali na yung mga ganyang eklat, once after makakompleto yung Bicam, natatransmit na. Ganon. Di ba parang ang nangyari dyan, nag-Bicam sila. Nag-Bicam sila ng 30 yata. Tapos parang last week ng November. Pagkatapos December 11, napirmahan na siya ng presidente. Di ba? So anyway, nevertheless, I think yung pirma-pirma na yan, may problema talaga sa Senate. Meron talaga silang problema and it is a serious problem doon sa Senate. Kasi it looks like with all the parang bypass na nangyari dun sa pirma-pirmahan, ganyan-ganyan, it looks like ang last touch at saka yung last ditch effort para ma-scrutinize yung budget is on kung sino yung umupo dun sa Bicam. So ang tanong, sino yung mga senador na umupo dun sa Bicam session na inalaw nila na i-insert ng yung mga ganun ng House of Representatives. Ganun. Yun yung tanong. Okay, but that's just one part of the problem. And yung pirma-pirma na yan, bahala silang mag-explain dyan, bahala silang magkagulo dyan sa Senate kung paano nila aayusin yan. But it doesn't change the fact na yung mga ayuda na to ay dumadaan sa House of Representatives at House of Representatives ang nagtalaga. May singit lang ako kasi yung kanina sinabi ni, I don't know kung sino yung nagsalita, na actually during the Senate hearing, napanood ko, tinatanong ko ano yung guidelines dyan sa AKAP na yan. And then ang sabi nga nung taga DSWD, this is something that is foreign to us, bago lang sa amin, kaya wala pa pong guidelines. And yet, nag-implement sila, ginamit nila. Bakit daw foreign to us? Kaya nga tinanong ni Bato na, kung foreign to us yan, bakit kayo humingi niyan?
Malino naman sinabi nila na hindi po namin hiningi, binigyan kami. At sino ang nagbigay? Di Congress. So ano mo yun, parang si DSWD nananahimik, binigyan ng pera ng Congress. Tapos, yan, akap yan ha, ito may project yan. Bakit, kaya ang itanong ni Senator Bato, dapat kayo DSWD, ang magkakaroon ng project, magre-request kayo sa Congress na kailangan namin ng pondo para sa project namin. Ito baliktad. Congress ang may project, tapos binigay sa DSWD, tapos walang guidelines. Congress Kasi nga, si Speaker ang mag-ano. Si Speaker ang magde-decide. So mali yung question. Welcome ano daw yun? Di ba may nag-explain nun kasi tinatanong ni Ma'am Amy na ito ba yung 5,000 pesos para sa mga minimum wage earners, kasi sabi nung isang nag-explain yung mga nasa minimum wage earners daw, isang dagok lang yan, back to zero, nawawala lahat ng ipon yan, nawawala, kaya ito malaking tulong daw para sa kanila to. No, kaya lang yun nga sinasabi, walang guidelines. Nauna yung Doon sa Senate hearing, tinatanong sino ba ang mga recipient niyan, sino ba ang target recipient niyan. Even yun wala. Sabi ni Mugen, accountability nila yun, 26 billion is not a joke. Actually, accountability yan kung sino nag-insert. Huwag tayong magkalimutan ha. Huwag tayong magkalimutan. Sabi ko nga, dalawang ano dito, yung pirma-pirma dyan sa Senate, problem nila yan, ayusin nila yung proseso nila or what not, ganyan. Pero huwag tayong magkamalimutan na ang pinakamalaking kasalanan dito, yung insertion mismo. Sino ang nag-insert? Oo. Yun ang number one dyan. Huwag kayo masyado kayong concerned doon sa ba't pumirma, ineme. Kino-question na nga ngayon, di ba? Kino-question ni Nancy Binay, ni Bongo, ni JV Ejercito, ni Senator Amy. Kino-question na nga nila precisely. Ngayon, pumirma sila or merong problema dyan or issue dyan sa pirma, settle nyo yan, bahala kayo dyan. Ang malaking issue ngayon dito, because of this, na brought out na yung House of Representatives may hand kung saan ilalagay yung pera. Bakit ganun? Una, sino kayo? Ba't kayo magde-decide kung saan ilalagay ang pera? Saka nakakaloka, under ba ng Congress, under ba ng legislative yung DSWD? Di ba executive si DSWD? Yun ang tatanungin ko, Mami Laika. Wala pa bang statement si Hello Kitty na yung executive, yung hawak niya sa executive, kailangan mag-consult muna sa legislative kung paano gagastusin at i-execute yung budget nila? Actually, sa corporate, mali yan. Kung halimbawa ako yung department, DSWD, tapos hindi ko alam, wala naman ako nire-request, bigla akong bibigyan ng pera, tapos may project agad ako na, eto may pera ka. Ay, bakit ako may pera? Kasi may project ako. Hindi mo man lang ako kinonsulta kung paano ko i-implement kasi paano ko malalaman yung mga, yung kung paano gagastusin, kung gaano kalaki yung project na yan, kung ano yung mga dapat yan, para masabi mo na ito yung tamang budget yan. Bakit mo ako binigyan ng ganyan? So, dapat kung ako si DSWD, magre-reklamo ko. Alam mo yun, parang, binigyan mo ko ng trabaho na hindi ko alam. Kasi trabaho yan eh. Hindi, gusto nila yan kasi pera. Yung nga kasi nasa gobyerno tayo. Pero kung sa corporate yan, ayaw namin yan. Bakit hindi ba? Kasi extra trabaho yan. Oo. Hindi ka naging kalendaryo ko yan. Mapaplag ka pati ng audit team dun sa nirequest mong budget versus sa nirelease sa'yo eh. Kapag biglang, bigla kang may budget na dumating, di ba? Tapos pasok lang ako madam na hindi lang yung mga part ng BICAM, even yung mga staff, yung secretariat, kailangan, they should explain. Bakit may ganyan na nangyari? Sila yung may hawak ng mga e-signatures eh. So yung nasusunod lang naman yun sa order eh. Oo nga. Sino yung part ng secretariat? May Senate ba or totaling taga-Congress lang? Hindi, BICAM, may di halo sila doon. Hindi, minsan kasi pag BICAM, Congress lang or Senate lang. Becky, tapos ko muna yung thought ko. Sige. Nakakabito doon sa parang kay Sara, doon sa binigay kay Sara ni BBM. Ang ending nito, baka mamaya ma-question pa si DSWD kung saan nila dinala yung pera. Dapat ang tanongin dito, sino yung nagbigay? Bakit ka nagbigay? So, yung kanina nag-comment na parang accountability yan ng DSWD, yes, pero dapat ang malaking question dyan, si Congress, bakit mo binigyan to na hindi naman humingi? Yan. Actually, yun yung pinaka priority na question dyan. Unang-una, sino ang nag-insert? Okay? Sino yung nag-insert? Pangalawa, bakit Congress ang nagde-decide na kasi sinasabi ng hindi naman nila na-request yun. Sinasabi ng DSWD, hindi naman sa kanila galing yun eh. DSWD yung nagbigay. Napakalaking red flag nito. Kasi unang-una, yung mga nagbigay ng signature or whatnot, if they follow, yung BICAM committee, if they follow their real duties, diba? Kung fina-follow nila yung totoong duties nila, bilang kay bicameral committee, wala tayong problema eh, sa insertion eh. Diba? Wala tayong magiging problema sa insertion. Kaso, ang nangyari, merong shameless na insertion ng mga naganap. And in this case, yung insertion na nangyari to a project that is not proposed by the SWD. Di ba? Na hindi naman
pinropose ng DSWD, wala silang guideline, hindi nga nila alam kung paano yun i-implement. Diba? Tapos dadaan sa kanila. Dadaan sa Congress, sa House of Representatives. Diba? Actually, yun yung pinakamalaking problema dyan. Pagkatapos, ang isa pang tanong dyan is that, since wala to sa NEP, since wala ito sa National Expenditure Program, ba't naman si BBM, alam niya na hindi pinropose ng Executive Office, ba't na in-approve yan? Diba? So, ibig sabihin, this will not be possible. All of this shit will not be possible. Even if nagkaroon ng budulan or not budulan or nagsisinungaling yung mga senador doon sa mga sinabi nila tungkol doon sa alam nila yung AKAP or not. Diba? Even if sabihin na natin na nagsisinungaling lahat ng senador doon, hindi pa rin magiging posible ito kung vinito yan ni Presidente. Nasa kanya yung last na ball eh. Hindi niya pinipos yan. Hindi yan part ng NEP. O bakit nandyan? Hindi ibig sabihin, gusto mo rin. At diba? Hindi pwedeng masabing ma-overlook yan na na-overlook ko lang kasi 26 billion yan. Kung yung confidential fund ni Sara, binusisi nyo itong 26 billion, dead ma lang na-overlook. So, imposible yan. Hindi. Ang dami niya namang na-overlook, pati yung sa reform ng sa constitutional reform, na-overlook niya yung lahat. Grabe na yan. Sabi ni Mugen, ang kailangan lang, magbigay sila ng copy sa lahat ng senator. Yun nga yung sa statement nga ni Senator Amy, wala nga daw ganun. Kahit DSWD nga daw, hindi nila alam. Nagkaroon lang sila ng knowledge na meron silang budget for that nung batas na siya, nung pinirmahan na siya ng Pangulo. Yun yung sinasabi yun yung statement ni Senator Amy. Kasi nga, yung e-sig na sinasabi ninyo, na parang supposedly na, well, yun yung naging controversial, na pinipin doon sa mga senador, yung e-signature na yun is for the Senate version. It's for the Senate version. Ngayon, ang nangyari, nung nag-BICAM sila, hindi naman sila na-furnishan nung BICAM report. So ngayon, hindi sila aware dyan sa mga insertion up until napirmahan na siya ng Presidente. Yun yung nangyari. So, meron bang kakulangan ng Senado? Yes, oo, meron din talagang kakulangan. Meron din silang kakulangan. Pero, ang matinding revelation dito ay tangina, the House of Representatives can do whatever they want. Silang pinakamalakas at pinakamatibay na government, institution ngayon. House of Representatives. Diba? Parang putya, they can just put money wherever they want to, create a program that the executive did not request. Diba? So, ibig sabihin, loka dyan. Just yun yung pinakamalaking problema. Kasi yung sa isig-isig, masasagot yan ng process eh. Pwede yung anuhin yan eh. Pwede yung linisin yan sa pamamagitan ng proseso eh. Pero yung kakapalan ng mukha at pag-usurp ng House of Representatives ng mga kapangyarihan na wala naman sila, tangina. Grabe yun, di ba? Antindi nun. Bastusan to the max, Bastusan to the max kasi hindi yan magagawa ng House of Representatives kung hindi oo yung Presidente. Exactly. Diba? Office na nagkakantutan yung House of Representatives dito tsaka si BBM. Sa nakakapagtaka, yung mga binito niya na mga provision doon sa GAA, yun yung mga nasa NEP. Yung mga ibang, diba? For other departments. DOJ, nakabito siya DOJ. Kaya magagalit na naman yung mga taga Mindanao niyan eh. Kasi 18 napakalaking infrastructure project sa Davao ay sa Mindanao. Hindi kinontinue ni BBM pag-upo niya. So, na yun approve na yun under PRRD pero hindi tinuloy ni PBBM. 18 yun kaya nagkabaha-baha ang Mindanao eh. Tapos itong mga ayu-ayuda lang na wala namang pangmatagalang resulta. Hindi naman siya solusyon na pangmatagalan. Aprobado ng presidente. At nakakaloka, ang lalaki ng insertion ha. Usually yung insertion sa program. Isa lang to of many. Isa lang to of many na Laika. Ito ang lalaki ng insertion. Buti sana kung ibang insertion yan na malaki, masaya. Pero ito, pera to ng taong bayan, nakakaloka. Billion na Mamilaika. Parang, nung mga budget hearing, nakikinig-kinig ako. Yung sobrang detailed pa ng Kongreso. Paano nyo to ginamit? Nagamit nyo ba ng maayos? Diyos ko pa, detailed pa kayo. Itong ang AKAP, nakapasa sa inyo na walang plano. Walang maayos na plano, even sino ang beneficiary na target, wala, pero pumasa sa inyo. Tapos, papakitaan nyo kami na sobrang detalyado kayo kung paano ginagamit ang pera. Di na talaga ako maniniwala pag may mga Senate hearing sa HOR pagdating ng this year, pag may mga ganyan. This Joey, binasa ko yung journal habang nagdi-discussion tayo. Yung journal, December 11, Senate Journal, found in the Senate website, kung saan in-approve nila after bicameral conference report. Nagbasa si Senator Angara ng highlights ng bicameral report. Wala doon yung AKAP.
doon sa binasa niya. Ibig sabihin, hindi talaga siya napag-usapan. Iba-iba yung mga minention doon, na may mga insertions na minention. Pero send mo naman yung link, Miko V. Send mo naman yung link. Para mapakita natin sa kanila. Ako agree ako. Tingin ko talaga nabudol yung Senado. Talagang version niya na hindi aware ang Senado. Well, kailangan sumagot ni Senator Angara kung gusto niyang i-defend ang sarili niya. Kasi So for me si Senator Angara yung last ball dyan kasi siya yung chair ng Committee on Appropriation So yung last say whether this is a go or not sa Senado nasa kanya. Yes. Maliban na lang kung ginawa to ng ng Congress na hindi niya alam. Tapos pinirmahan na ng Pangulo. Yun ang doon natin malalaman kung ganun na kinukupal ng Congress at ng Pangulo ang Senado. Actually, ako nagbibilib ako sa ganun, Nico, kasi remember yan si Angara, ang ingay-ingay niyan during budget deliberation, ang dami niyan. Di ba parang may mga kuda pa siya na parang, bahala kayo dyan, ayaw nyo makinig sa akin, hindi ako mag-agree dyan. So, imposibleng aware siya dyan, tapos nag-agree siya. Promise. Tingin ko lang. Well, kailangan niya magsalita para sa sarili niya din, para kahit katulad nito na Amy, mapag-usapan din natin yung side niya. We can, kaya kailangan niya din talaga magsalita. Sinend ko yung link, page 12. Andun yung start ng report niya. Tapos may mga interpellation din from the other senators. Not a single senator asked about it because it was reported. Si Senator Angara kasi yung mag-aano dyan yung mag-guarantee among the peers. Among peers na, ito yung mga napag-usapan natin sa Senate, yun yung magre-reflect dito sa BICAM. Pagkatapos, kasi ang BICAM supposedly, magre-reconcile lang kayo ng mga mga provisions dyan na hindi na magkaiba yung mga different provisions yun lang supposedly yung gagawin nyo dyan sa BICAM committee ganun. So ngayon ang tanong doon, bakit hinayaan ni Senator Angara na magkaroon ng mga insertion above and beyond sa Senate version, kasi trabaho niya yon as a Committee on Appropriation Chair. Pero ito nga, based sa Senate ni Miko, walang na-mention about AKAP. Actually, may problema ako sa reporting nila kasi dapat hina-highlight nila yung discrepancy. Masyadong motherhood statement yung nakalagay dito So, dapat ang summary niyan is, ang approved budget natin is X amount, ang final budget sa bicameral is X amount, ito yung difference, ito yung top projects kung gusto niyong bulat-latin. Ganun dapat yung report Hindi, ito nakakaloka Teka, ilakihan ko Mananatili ring handa ang gobyerno na mag-abot ng tulong tuwing nangangailangan ng ating mga kababayan with different forms of ayuda. Nariyan po ang AIX, SLP, and Cash for Works. Cash for Works sa ilalim ng kalahi. Ang social pension for indigent, tulong panghanap buhay sa ating disadvantage of our displaced workers program, at fuel subsidy sa ilalim po ng, hindi naman na-mention yung AKAP. Walang AKAP. Yun nga diba? Wala. Ang dami lang sinabing mga ayuda programs. Bakit pa rin AKAP talaga? Baka mamaya after pa talaga nung BICAM na wala talagang alam even si Angara about it. Sa kanila insert. Yun na nga. Kaya pala ang dali-dali ding ilagay yung e-signature dyan pagka nag-ano sila. E-signature lang Kaka-copy-paste mo lang yun dyan. Tapos yun ang malupit sa kagaguhan nila sa Senado. Pwede yun. I think yun yung loophole doon. Kung hindi nabigyan ng copy talaga si Senator Angara, pwede. Magandang depensa yan ni Angara na kita mo, hindi ko yan alam, sa report ko nga, hindi ko yan nilagay. So, ibig sabihin, minekos-wekos niya yan. Pero, si Senator Angara dapat magdepensa sa sarili niya. Mahirapan siyang depensahan yung sarili niya kasi hindi niya minention. Kasi ang lalabas nun, siya ang nalusutan. Yes. Tsaka tanong dito, di ba kung may pinasok sila na budget sa isang department, may tatanggalan sila. Kasi yung total amount din, hindi mo pwedeng dagdagan Yung source yata kasi niya from unprogrammed funds. Pero ang lalaki ng budget sa ayuda, so itong gobyerno ng tamad to. Hindi sila nag-isip long-term projects, sa projects nila puro pang ayuda. So, anong trabaho gagawin mo doon? Wala, mamibigay ka na ng ayuda, trabaho ba yun? So, itong gobyerno namin kanina. Hindi nila susolusyonan Hindi nila susolusyonan yung problema ng agriculture. Hindi nila susolusyonan yung problema ng inflation. Hindi nila susolusyonan pati yung dumadaming problema ng droga at kung ano-ano pang krimen. Lahat gusto lang nila bigyan ng pera ang tao. Alam niyo bakit? Ang ayuda kasi, pirma lang, walang resibo. Tama. Yes. Correct. Tapos yung isa sa mga problem ngayon, ang gusto nilang mangyari, bigas na mismo yung ibigay. Di ba kaya nga tayo nagka-problema niyan before, if you remember.
bata pa siguro tayo ng mga panahon na yun, yung mga scam about sa agriculture, di ba? Kaya nagkaroon tayo ng problema na ganyan. Dahil nga, gusto nila mga goods yung ibigay. So mapupunta lang siya sa isang supplier, sa mga kadikit lang. Kaya ang naging suggestion for forfeits talaga is maging pera. If I remember, it's fertilizer funds kami. Yun yung nangyari noon. Kaya ang purpose ngayon, pera ang binibigay direkta sa mga tao. Pero ngayon, may suggestion ata from, ewan kung sino sa house na si PBBM kami yata nagsabi nun. Parang narinig na ako yun nabasa ko yung balita na yun kanina Yun yung plan nila. Si PBBM bigas na, no? Bigas. Siya mismo? Yes. Oh. Dadami ang smuggler ng bigas. Exactly. Kaya naku si Big Big. Annex A na to. May inattach daw na parang report. Ayan o. The body approved the insertion of the joint explanation of the Conference Committee on the disagreeing provision of House Bill number 8980 into the Journal and Record of the Senate. See Annex A. Ano kaya Annex A na yan? Baka annex mismo din sa House Bill na in-approve. Guys, report to Isa sa mga naging problema ng US, yung sobra na lang pagbibigay ng ayuda at hindi long-term solution na, kaya nagka-problema sila sa ekonomiya. Huwag kayong matutuwa sa puro ayuda. Nakita ko na sa Daily Tribune yung sinabi. Ang nagsalita pala is coming from the DA department, isa sa mga officials. Pero this was presented to BBM in a sectoral meeting. And ang sabi nila dito is that they're trying to address two concerns: ensuring food security for beneficiaries and potentially reducing inflationary pressures on rice prices. Magulo. Yun. I-review na lang natin ang GAA ulit. Tingnan ng mga discrepancies. Actually, marami siyang issue. Si Coco Pimentel nga, in-issue niya yung sa unprogram funds In-issue niya yung sa unprogram funds before. Si Senator Aimee, in-issue rin niya yung sa COMELEC na insertion. Pagkatapos, ayan nga ngayon dahil sa PI, lumabas na rin yung insertion dun sa DSWD. So it looks like marami talagang insertion. Ang problem kasi doon, while merong mga insertion, ang pinakamalaking red flag doon is that it is decided by the House of Representatives. Pagkatapos, sa case nung AKAP, 'di ba? Pagkatapos, sila ba yung magde-decide, 'di ba? Parang magdadaan sa kanila kung paano i-utilize yung AKAP, 'di ba? So parang ang nangyari, si DSWD naging paper pusher lang siya, 'di ba? Kasi hindi naman sa Congress may issue yung pera, may issue yung pera sa DSWD 'di ba? Pero yung pera ay i-course through pa rin sa House of Representatives. 'Di ba? Yun yung for approval pa rin ng HOR yun. Ganon. So parang sa akin yun yung pinakamalaking issue dito, yun talaga yung nakakadiri, yun talaga yung sobrang nakakasuka diyan kasi ang brazen. Grabe yung Mami, para sa akin, corruption siya. Anyway, corruption, hindi naman ibig sabihin corruption na nakawin yung pera, ha? Pero yung proseso na yan, corruption yan parang itong si Congress, tinago niya yung pera kay DSWD. Parang, DSWD, hawakan mo yan. Sa'yo to ha, pero amin talaga yan. Amin yan, ha? So, alam mo yun? Parang pinapalabas na si DSWD may pera. Pero sa totoo lang, sila talaga may hawak nun. Hindi yan ayuda, suhol na yan. Sabi ko nga, ang positive sa kakupalan ni Martin, sa sobrang kupal niya, even Senate, kasi kung medyo mabait-bait pa si Martin sa Senate, kahit paano yung Senate pwede pang, sige, kasi mabait ka naman at may naman kami. Kaya lang kahit yung Senate, kinukupal niya ng sobra, na even them, nagsasalita na, kontra kami dyan sa People's Initiative na yan, kontra kami sa ganito. Kaya, may yung sobra niyang kakupalan, may positive din talaga. Na unite yung Senate against him. Ito ang katotohanan sa presidente natin sa ngayon, sa naobserbahan ko. Ang tagal niyang hinawakan yung agriculture, yung DA, pero wala siyang ginawa. So pinasa niya. Ito rin mga problema ng bayan natin, pinasa niya lang lahat sa pinsan niya. So na bahalang mag-isip diyan, pipirmahan ko na lang yan pagdating do sa dulo. Kaya ganyan katapang si Martin Romualdez ngayon. May basbas. Of course, di yan tatapang ng ganyan kung alam niyang lahat ng mga plano niya kukontrahin, kunwari yung budget. Kung alam niyang kukontrahin ng presidente, hindi niya magagawang ipasa yan doon.
Kaya siya matapang na ganyan, mag-insert. Kasi alam niyang papasa. Isipin mo, yung DSWD na hawak ng pinsan mo, dadaan sa'yo, na legislative ka. Yeah. Grabe, may power ka sa executive. Under mo ang DSWD. Dapat pag-approve ng budget, dapat wala ka ng hawak diyan. 'Di ba? The next time na kakausapin mo DSWD is pag naghihingi sila ng bagong budget next year. Kaya nga ang tapang ng speaker natin, biruin mo tinanong lang yung speaker ng SMNI, nagkaroon agad ng congressional hearing. Ito naman ngayong nangyayari ngayon, yung ating dating presidente, inaakusahan yung presidente ngayon na adik, ayaw nilang mag-session, ayaw nilang imbestigahan kung saan kinukuha ni PRRD yung kanyang source. Ayaw nila ipagtanggol ang presidente, di ba? So ibig sabihin talaga ang nagpapatakbo ng bayan natin itong speaker na lang. Kasi sa kanya tanong pa lang yung akusasyon, direct accusation na pwedeng matarnish ang reputation ng presidente at ng buong gobyerno, hindi nila pinagtatanggol. Ganun sila kakupal, man. Even NTC nga gumalaw Another gumatok ng travel funds yung speaker, may detain na, pero ang Pangulo sinabihan na ng bangag, wala lang. Oo, biruin mo, direct accusation na yun, direct accusation, hindi tanong yun. Wala silang email, hindi sila nag-session, hindi sila nag-hearing para malaman kung saan galing yung source ng dating presidente. Di ba? Para mapatunayan kung talaga ba meron talaga siyang hawak na listahan na nandun ng presidente at talagang bangag ang presidente. Wala talaga. Pero hindi mo pwedeng tanongin ng speaker. Problema rin kasi ngayon sa House of Representatives natin, even yung nagsasabi na opposition sila, hindi talaga opposition. Wala kumbaga ngayon, wala kang makikitang may bayag na representative na will call out yung leadership, will call out yung ginagawa nilang mga kabulastugan sa House of Representatives. Look, sinasabi nila natatarnish daw yung credibility. Kahit sinong tanongin ng Pilipino, one of the most corrupt institution ang House of Representatives. And naging na lang yan, inaccept na lang yan ng lahat na parang normal na may corruption dyan sa House of Representatives. Pero ngayon kasi ang lala, hindi makaya na, ako hindi ko makaya talaga, hindi ko masipura yung mga ginagawa actually, nila. I think yung, kumbaga parang ang course of action dito at ang ina-expect ko from those personalities na kinall out yung mga insertion is to really follow through it. Ang unang na-question dyan sa insertion na yan, si Coco Pimentel, yung sa unprogram funds. I remember, yung sa unprogram funds, Edsel Lagman ang nauna. Edsel Lagman sa siya, ang tawag dito, ang pangalan nito, yung sa Comelec budget. Sa Comelec siya. Pero kinustyon rin ni Edsel Lagman. Kasi si Coco Pimentel kasi sinabi niya na mag-file siya ng case sa Supreme Court doon sa unprogram funds kasi 500 billion yung pinag-uusapan So ngayon parang yun yung ni Coco Pimentel, nagsabi siya na hindi yun dapat ganon. I actually remember na nag-content rin ako niyan na kasi halos 500 billion, 443 billion yung in-increase ng budget na inilagay sa unprogram funds. Ganon. So ngayon, parang ang sabi ni Senator Pimentel, yung unprogram budget na recommendation, yung nasa NEP, parang 100, almost 200 billion lang yata yung 200 billion lang yung nandoon. Ngayon, ang unprogram funds, may mga conditions yan na kasi in-explain niya nung DBM, nag-reply pa nga sa akin si nag-reply pa sa akin si Goddess Hope Liberan dyan kasi tinatanong ko nga na parang, bakit ganon? Pwede bang itaas yung unprogram funds? Ang proposal ng executive is, around 200 billion lang to. Pagkatapos nagdagdag, after ng maratipika yung budget, nadagdagan siya, naging 700 plus billion. Nadagdagan ng around 443 billion. So ngayon, parang, if that's the case, who can propose yun sa budget? Kasi ang sinasabi dito ng mga nila Coco Pimentel at saka ng ibang mga legislature natin na kung ang budget ang proposal ng budget dapat nagagaling yun sa executive. Yung legislative, ang role nila is mag-modify lang ng budget based dun sa proposal. Ganon. So yun lang yung yun yung dapat na ginagawa na. Ngayon, ang justification dito nila ng DBM, ang justification ng DBM dyan, totoo lang daw na pwede kang pwede lang daw mag-work yung kumbaga yung limitation ng proposal, mangyayari lang daw yun sa regular budget. Hindi daw yung sa unprogram funds. Yung unprogram funds daw, anybody can propose. Ganon. So sabi nila, yun yung yun yung parang naging justification nila doon, which is
which is really weird. Kasi parang, if that's the case, then the issue here is that, sino ngayon maglilimit? Kung pwede nang mag-propose ang program funds ang Kongreso, kung anong mga bagay ang dapat ilang pondohan, who's going to limit the Who's going to limit the proposal of, di ba? Kanino yung second balance? Oo. Kanino yung second balance? So, may talaga, sobrang talaga parang, sobrang baboy talaga ng 2024 budget. Sobrang baboy talaga. And, I mean, if you're gonna go back, nung time na dinideliberate tong budget, puta, madaling-madali si BBM. Madaling-madali, di ba papunta siya ng Japan yan? Yan. Papunta siya ng Japan? Madaling-madali. So, sobrang nakakaano. Sobrang daming red flag ng budgeting talaga ngayong 2024. Sa totoo lang. I think parang parang pinaubayan na ni BBM. Pinsan ko na bahala dyan na basta pag okay na pirma na lang ako. Ganun talaga. Travel na lang ako. Mas importante ang travel kaysa isa-isahin ko pa yung budget. Hindi to bagong Pilipinas. Ini sabi mo, Mami Laika, bagoong Pilipinas. Binabagoong talaga tayo. Tapos, ang nakakainis dyan, walang pwedeng magmando sa kanila kasi sila yung pinakasiga ngayon. Ano magagawa natin mga Pilipino dyan? Sila lang nasusunod. Sobrang baboy talaga ngayon kasi naalala nyo dati yung mga sa PhilHealth, yung mga ang pinag-usapan lang natin mga may discrepancy na milyon-milyon, nalakihan na nga tayo sa 150 million na, di ba? Laking-laki na nga kayo sa 150 million na confidential fund for VP Sara sa DepEd. Laking-laki na kayo. Yun pala itong mga insertion 500 billion. As in billion ang pinag-usapan natin, hindi lang 2 billion, 3 billion. Grabe. 500 billion ang pinag-uusapan na natin ngayon. Parang tumataas yung level ng korupsyon. Lumalala talaga. Kay Miko is that yung may ingay sa CF, sila yung sobrang tahimik ngayon dito sa mga insertion na to, sa mga ayuda na to. Ayan, magkano yung budget natin nung panahon ng pandemic under PRRD? Magkano ba nun? Napakalikingan nito yun. Ano ba magkano binigay na budget nun Around almost 300 billion. 200 something, 267. 200 billion yata. 200 something billion yata yun. Napaka-emergency nun talagang maliwanag na maraming tao ang walang trabaho nung natural magbigay ng ayuda ang presidente. Diba? Ang gobyerno magbigay ng ayuda sa lahat ng mga Pilipino na nangangailangan. Kasi halos lahat talaga nangangailangan. No? Kahit yung mga may-ari ng business na nagsara yung business nila dahil wala nang sarado nga, kailangan ayudahan ng gobyerno. Ito, wala tayong ganong klaseng emergency situation. Actually, sabi nga nila, di ba, tumataas ang ating ekonomiya 5.7% this year. Kaya from 2023, yung nilabas nila yun. Merong may maingay na background. Kanino yun? Yung parang may nag-echo-echo. Ayun. Oo nga, parang nagsasara si Kalipi kanina, parang meron. Ayun. Parang Oo, yung parang may sumasabay. Ayun. Sabi ni Amir, may pera pa kaya ang Pilipinas na sariling atin or may pera ang Pilipinas dahil utang ng utang? Yung pera kasi po natin, yung pinagkukuhanan natin ng pera para sa budget natin, galing yon sa mga taxes at saka sa revenue ng mga GOCCs. Ayun. Tapos, yung iba, utang. Ayun. Yung program funds yata yung inuutang. Guess ko, Mami Laika. Hindi, si Becky. Sagutin ko lang yung isang tanong kanina na sinabi niya kasi kanina na kung ano daw yung request, bawal bawasan, bawal bawasan ata. Bawal dagdagan. Bawal dagdagan. Ang ano po yan kasi, kung yung total po kasi pinag-uusapan, so kahit saan pong budgeting nila dyan, pwede po nilang tanggalin or questionin ng Congress yung budget po ng bawat department. Pero yung total request po ng Office of the President, ng Executive, hindi po ng Office of the President, pero ng Executive Department, hindi po pwedeng bawasan ng Congress yun. Hindi pwedeng dagdagan ng Congress yun. Kung ano lang po yung request, yun lang po talaga. Pero kung saan po nilang ipasok ng mga line item, kung may mga questionable pong mga request, pwede naman pong tanggalin yan or i-veto rin ng President in case na ma-approve na nga ng Congress. Yun po. Madam, last na lang kasi pababa na din ako, may lakad ako bukas. Yun nga, one is, di ko ma-imagine na billion-billion ang pinag-usapan natin. Kasi during the time of PRRD, yung mga milyon-milyon, grabe na ang usapan sa TikTok nun eh. Ang lalala ng hanapan ng resibo, sobrang yung mga konting dagdag, 'di ba? Kay Mama Lenny, kay VP Sara, kay sa mga budget na hawak ni PRRD, yung mga milyon-milyon na dagdag, grabe na yung hanapan natin noon eh. Ngayon billion-billion pero
yung iba tahimik na tahimik, yung iba wala lang, pumapayag kayo ng ganito, na yung hindi dumaan sa proseso na maayos, walang maayos na plano, pero may 26.7 billion na budget. Sobrang lala. And yun nga, parang hopefully hindi matapos ang usapan tungkol dito, yung mga nagko-call out sa Senado, sana ituloy-tuloy. At tayo, idagdag natin to sa hindi mo pera yan. Hangga't hindi to nasasagot at hindi yan naayos. Yun. Maraming salamat, Madam. Next time ulit. Thank you. Bye kayo, Miko. Ay, ako bababa na rin ako. At may pasok pa ako muna. Okay, bababa na rin. Pero sa inyo na mga nandito at saka sa mga nakikinig, no? Kung nakatanggap kayo ng ayuda at kailangan nyo ng pagkakagastusan, pwede kayo magpunta sa wellness clinic namin. Magpaganda kayo doon, di ba? At least para kahit paano may epekto sa inyo yung perang makakarating sa inyong ayuda. Floreo, nasa TikTok ko yan. Saka magpo-post ako ng bagong branch sa Facebook at sa TikTok. Okay, thank you, Kalipi. Thank you po. Baba na rin ako, Madam Joey. Last points lang. Kasi kanina may flash ka na comment kung bakit daw hinahayaan natin si Martin Romualdez. Hindi po namin siya hinahayaan. Yung mga Tagalite po, kasi mga Tagalite po ang bumoboto sa kanya. So, yun po. Mga Tagalite po ang sisihin nyo kasi binoboto pa rin nila si Martin. Kahit puro kagaguhan ang ginagawa niya. Thank you. Good night po. Thank you. Ayan. Actually, si BBM yung naghahayaan sa kanya. Si BBM yung hinahayaan niya yung pinsan niya na magagagano. Lastly na rin, mag-ingay po tayo lahat. Huwag po ninyong awayan yung mga taong kagaya nila Ma'am Joey na nagtatanong. No? Kasi kukunti na lang po silang nagtatanong, silang Attorney Trixie. Ilan na lang po sila sa taas. Huwag niyo po silang awayin, huwag niyo po silang ibasa at huwag niyo po suportahan na mawalan sila ng mga social media accounts kasi sila na lang po yung natitirang lumalaban para sa atin. Hindi tayo pwedeng manahimik dito, mag-ingay po tayo. Maraming salamat. Magandang gabi. Tsaka refuse natin na maging na maligaw doon sa totoong issue, yung wag masyadong emotional, wag masyadong parang at ito yung hindi ko magets yung parang kanina yung merong comment yung tungkol parang Joey ganyan defender ka ni Aimee, yung mga ganyan ganyan. Kayo naiintindihan ko kayo, nabwisit kayo kay Senator Aimee. Kaso nga lang I cannot share that na parang dapat galit ako kay Senator Aimee or what not, yung mga ganyan. Kagaya nung sa issue na to, na parang you make it as an issue na parang pumirma ka naman pala, ganyan. Well, yeah, may problem yun. May problem talaga yan. I-fix ng Senate yan. Walang walang problema doon. Pero huwag kayong mawala doon sa totoong issue. Ang totoong issue dito, si House of Representatives nag-insert ng budget. Diba? Na in-approve rin ng presidente. Yun ang tunay na problema. Diba? Yun yung tunay na problema. Actually, binigyan ko si Aimee. Diba? Dapat mag-thank you kay Aimee. Kasi, dapat nga mag-thank you kay Aimee kasi itong gobyernong to, yung Congress saka yung executive, magpinsan, alam mo yung parang wala ng linya. Mm-hmm. At least itong mismong kadugo nila, mismong kamag-anak nila, kuni-question sila. Kasi kung itong si Aimee mananahimik na rin, dahil nga kapatid niya si BBM, o pinsan niya si Martin, saan tayo pupulutin? Yung mga ibang maiingay ngayon, actually nga, di ba? Ito ang kaibahan kasi, ito yung gusto ko kila Mami Joey kinasas. Hindi kami pandam, hindi kami yung pag gusto namin politiko, gusto na namin. More on kami doon sa polisiya. So parang before noon, sinuportan si BBM, pero ngayon nakikita nyo naman na kini-question na, kini-criticize na, kasi nakikita namin yung mga pangako, nag-iba na. So kung kayo super fan kayo pa rin ni BBM dahil for whatever reason, hindi ko alam kung ano nakikita ninyo na di namin nakikita, huwag kayong magdamdam, di ba? Na parang kung kami kini-question namin. Kasi kung pag ganun, wala nang mawawala ng balance yung gobyerno. Ngayon pa nga lang hindi na balance eh. Mm-hmm. Wala nang check and balance tapos yung mga ibang nasa kagaya namin nag-question, kung gusto niyo pa manahimik kami, anong mangyayari sa bansa natin? Mm-hmm. Tapos ito nga yung parang pabida, ganyan yung parang hindi ba kayo nagbe-benefit dito sa revelation na to? 'Di ba? Ano yung way para malaman natin tong issue na to? Sa totoo lang, ano ba yung way para malaman natin tong issue na to? Sa House of Representatives na ang AKA pala dumadaan sa kanila at silang nag-allocate. Di ba mayroon pa ibang way? Yung hearing lang to. Itong hearing lang na to. Di ba? Actually, she can very well not talk about it. Di ba? From being a statesman, she went beyond me. Because she could get in trouble with this. Actually, itong kapuputak niya na to, I'm pretty sure meron siyang makakaaway sa Senado. I'm pretty sure mag-aaway sila ni Senator Angara dyan. I'm pretty sure mag-aaway sila dyan.
Kailangan kasi may mouthpiece yung opposition na hindi pa pwedeng ma-reveal na yung napakaaga. Isipin nyo, if Sarah could be saying all these things, but she can't. She just can't in her current situation right now. But Amy can. Because protected siya kahit papano. Hindi pa pwedeng patusin ng admin si Amy at this moment from a political standpoint. Pwedeng si Amy yung vocal right now. Kaya ganyan siya, naiintindihan. Safe pa rin siya, hindi siya pwede galawin. Oo. Unless yun nga, ipitin yung budget niya, di ba? Hindi siya bigyan ng ano. Diba? Unless talagang sobrang kapal na ng mukha ng pinsan niya, wala nang talagang dekoro kahit kamag-anak, dire-diretso na. Actually, binabanatan na siya ngayon kahit yung mga Ensaymada vloggers, binabanatan si Senator Amy. Oo. Which is, yun yung gusto ko maintindihan yung kay sinabi ni Ms. Beck, gusto kong susugan. Hindi naman tayo yung nag-flip. Kasi yung sinuportahan nating polisiya, yun pa din nung simula ng 2022. Sila yung nag-flip, lahat sila. Porque nag-flip si BBM, lahat sila sumunod. Correct. Tayo na iwan. Sabi ko nga, yung 31 million na they're so proud na nangangarap sila, akala nila sila pa rin yung buo. Hindi na. Dahil yung 31 million na yon, ang nangarap na tuloy-tuloy yung mangyayari. Hindi naganap yung tuloy-tuloy. Nag-flip yung presidente. Ilang beses na sinabi ni Harry Roque. May timeline pa siya eh. Ilang beses nag-flip. So tayo, every time mag-flip siya, mag-iingay tayo. At kailangan natin sila uulang ng oo. Alam mo, lugi tayo eh. Itong si Tambalusos napakagaling eh. Hindi ko alam yung pag-uong sobrang sa sarili ng tika. Oo, grabe si yung mga moves ni Martin Romualdez. Grabe talaga ka. Grabe ka. Oo. Alam mo, mainstream media, hindi masyadong binabanatan. Pumunta ka sa FB, may mga paid mga paid na mga ad. Even yung reel, wala kamatayang reel na pinagtatanggol si yung lahat ng mga ginagawa ni Tambaluslos, praising Tambaluslos. Facebook reel na paid ad yun ha. So parang ang dami nilang pera para pabangungin yung mga pangalan nila, nakakairita. So kung wala magsasalita, alam mo yun yung parang inaano nila, parang dinadilute nila yung boses ng mga oposisyon, yung mga nag-o-oppose at pumupuna sa kanila by spending a lot of money para sa mga social media. So, yun, nakakadiri lang, me promise. Akala ko noon is malala na yung Pinoy admin sa mga na-experience ko. Hindi ko akala may mas lalala pa. Oo. Ngayon. Ang sinasabi naman nila, parang in the past, may mga insertion rin ng mga nangyayari, may mga insertion din na nagaganap, ganyan. Ang problem kasi ngayon, pero hindi ganyan kalaki. Ang garapal. Ang garapal, hindi ganyan kalaki. Saka hindi ganyan kagarapal yung yung mga palusot. At saka pag may hint na parang pag may na-expose na ganyan, tumitigil na eh. Ito, tinutuloy-tuloy. Tinutuloy-tuloy talaga. Yung, sobrang yung wala talaga silang pake, yung they're doing it because they can. Yung sobrang wala silang pake, yung kung kunwari, di ba, nag-vlog si Attorney Harry Roque, di ba this past few weeks, yung mga vlog ni Attorney Harry Roque, sobrang talaga, sobrang hindi na kind yung mga sinasabi niya talaga. Ganon. O, ang ginawa doon sa asawa niya, tinanggal, di ba? Parang, hindi mo kayo maghintay na mawala-wala yung issue ng konti, di ba? Talagang all of a sudden, biglang tinanggal yung asawa niya. So parang obvious talaga na obvious talaga na napaka-vindictive nitong administration. So, parang talagang yellow na yellow talaga. Worst kind of yellow. Pagkatapos, yung, di ba, unforgiving sila sa mga sa mga negative remarks eh. Sobrang unforgiving nila eh, ganyan eh. Talaga. Grabe, iba yung yellow. Kahit pa paano, may hiya pa eh. Oo. Ito, iba. Ito nakita mo na kumakain ng, di ba parang nahuli mo na yung, alam mo yun, yung parang yung aso, nakita mo na minumukbang yung pupo niya. Tapos yung di ba? Tapos di ba yung aso, di ba ayaw papigil? Alam mo, nakakahiya, kadiri yan, gigil. Hindi, parang silang aso, dire-diretso lang sa mukbang ng sarili nilang pupo. Di ba? Grabe, sobrang kadiri talaga. Sa ulo yung mga... alam niyo, sa totoo lang, si Martin, ako tingin ko matalino talaga siya. Kaya dapat wag siyang i-underestimate. Kasi biruin mo dun sa napakaliit niyang political capital, naging isa siya sa mga pinaka-powerful na figure sa Philippine politics ngayon. Of course, syempre dahil pinsan niya yung presidente ngayon. Pero grabe yung consolidation na ginawa niya. Hinahanap ko actually yung yung news before kasi naalala ko noon
immediately after niyang ma-declare as the House Speaker ng 19th Congress, nakipag-meeting yan sa Facebook Facebook Philippines agad. Nakipag-meeting siya sa Facebook agad. Pagkatapos, after nun, di ba nag-consolidate siya ng media empire niya? Diba? Nag-consolidate siya ng media magaling siya. Oo. Binili niya yung, even sa prints, meron din siya Manila Standard, I believe. Kanya na yun eh. Actually, magaling siya. FMR Philippines. Sa kanya yan. FMR Philippines. Yung mga FM radio stations. Buong bansa. Bibili niya yung mga stations. And even, yung dating DZMM na, ano na ngayon? Teleradyo. Ano tawag pangalan niyo? Teleradyo. Yung radyo sa East 30 ngayon. Yung sa East 30 ngayon is kanya din. Majority shareholder siya dun. Yung ABS-CBN is minority. Diba? Biruin mo yung may-ari yung minority share. Pinili niya na yung, diba, yung mga programs ng ABS-CBN. Yeah. So, sooner or later, i-carry niya na yun sa mga stations niya eh. Or, so that explains bakit ang tahimik ng ABS-CBN sa mga issues ngayon. Kasi yung shareholder, majority shareholder siya sa, sa East 30. So, matalino siya, nakaplano lahat yan, na pag nanalo tayo, itong una natin gagawin, kukunin natin yung social media, kukunin natin yung mainstream media, para whatever kung ano mang gawin natin, kontrolado natin yung narrative, which is very much Dilawan style of politics. Totoo. Galing. Matalino siya. Oo. Tapos kinonsolidate niya talaga yung mga tao na feeling niya makakatulong sa kanya. Like for example, ayan, sino bang mga politiko ngayon na mapupula ang hasang? Si Migs Nograles. Si Migs Nograles, ako palang mukha, meron siyang content. Hindi si Princess. Parang nade-depress na daw siya, yung mga ganyan-ganyan. Na-feel niyo na ba? Yung lahat na lang umaaway sa'yo, ganyan-ganyan. Yung parang feeling, gusto ko na mag-stop, sabi niya gano'n. Tapos nag-comment ako nag-comment ako sa TikTok niya. Sabi ko, yes, Migs, mag-stop ka na. Pag nag-stop ka, mas matutuwa ang Pilipinas sa'yo. Sabi ko gano'n. So, grabe talaga, sobrang kadiri na ganito ni Migs Nograles. Yung kinukuha talaga nila yung gana ng audience, ng public, yung parang maganda, tapos yung kenko yung content, ganun-ganon. Yung mga ganong etchos. Sabi ko, shit, yung pagkabobo ka talaga, mapapaniwala ka niya eh. Yung kasi target niya, madam. Yung mga paid advertisement nga sa Facebook, na kumbaga all praise kay Martin Romualdez, saka yung sa